Ang doorman ng Howards ay natigilan sa mismong lugar at siya ay napabulalas, Kaya't ito ay kapatid na lalaki at babae-in-law ni Jordan. Mangyaring pumasok. Ipinaalam na ni Jordan sa mga Howard na dadalo sa kasal ang kanyang panganay na kapatid at ang asawa ng huli. Matagal na rin itong ipinaalam ng mga Howard sa mga doormen. Personal pa nga silang inutusan ni Martin na tratuhin si Jess at ang kanyang asawa ng may sukdulang paggalang at huwag silang galitin. Sa sandaling ito, lahat ng mga bisita ay nanonood ng mag-asawang nagsasalo-salo ng isang marugdob na halik at sa makatuwid, hindi pinansin si Jess. Lumapit si Jess at tinapik ang likod ni Jordan. Jordan. Noon lang natanggal si Jordan sa kanyang pantasya. Sa kamalayan niya, ang kakakis niya lang ay si Victoria at hindi si Lauren. Kawawa naman si Lauren. Mawawasak at madudurog ang puso niya kung malalaman niya ang katotohanan. Lumingon si Jordan at natuwa nang makita si Jess at ang babaeng may matikas at marangal na ugali. Jess? Emma? Agad namang niyakap ni Jordan si Jess. Sa sandaling ito, ang mga Howard ay talagang nasasabi. Tinitigan ni Martin si Jess nang hindi man lang kumukurap. Gusto pa ngang tumayo ni Brad mula sa kanyang wheelchair. Kung iisipin, nawalan na talaga ng loob ang iginagalang na Howards at talagang nag-work up sila nang makita nila ang isang tao mula sa pamilyang Steele. Walang tigil din ang pag-uusap ng mga bisita. Nandito na ang pamilya ng nobyo. Medyo mature ang itsura ng kuya niya. Napaka-elegante ng hipag ng nobyo. Malinaw na asawa siya ng isang mayamang lalaki. Kahit hindi siya kasing ganda ni Miss Howard, ang isang babaeng tulad niya ay kaaya-aya sa mata at hinding-hindi ako magsasawang tingnan siya. Ang hipag ni Jordan ay nagdulot din ng kaguluhan sa mga tao. Bukod dito, parehong naroroon ang mga nakakaakit na dilag tulad ni Hailey at Lauren. Ang katotohanan na maaari niyang pukawin ang isang matinding diskusyon sa gitna ng karamihan sa presensya ng dalawang dilag na ito, ay nagpapakita lamang na siya ay napakakaakit-akit. Sa katunayan, ang hipag ni Jordan na si Yumi ay Japanese-American at ipinangalan sa kanyang ina. Tinapik ni Jess si Jordan sa kanyang balikat at sinabing, Jordan, nagbago ka na. Hindi ka nahihiyang humalik sa harap ng maraming tao. Napangiti si Yumi at sinabing, naging mas matangkad ka at mas guwapo. Excited din si Lauren na makita silang dalawa. Hindi ba kayo kapatid ni Jordan at hipag? Hello, my name is Lauren, nice to meet you guys. Nakipagkamay sina Jess at Yumi kay Lauren. Yumi smiled and complimented, ang ganda mo talaga, no wonder na mesmerize si Jordan nung hinalikan ka niya. Nahiya namang namula si Lauren. Sa sandaling ito, nagkusa rin si Martin na maglakad. Bagamat si Jess ay junior ni Martin, mataas ang tingin ni Martin kay Jess. Isa sa mga dahilan ay si Jesse ang panganay na anak ng mga Steele na nakaranas na ng lahat ng pagsubok na dinanas sa kanya ng kanyang pamilya at dahil dito, alam na niya ang sikreto ng pamilya. Malaki rin ang posibilidad na siya ang magiging helmsman ng Steeles sa hinaharap. Ang pangalawang dahilan ay ang pagiging misteryoso ni Jess. Ilang beses nang pinadala ni Martin ang kanyang mga nasasakupan para magtanong pero wala pa rin siyang makitang litrato ni Jess. Ikaw ang panganay na kapatid ni Jordan, Jesse, tama ba? Welcome! Nagkusa si Martin na lumapit at nakipagkamay kay Jess. Si Jesse ay hindi mapagpakumbaba o mapagpakumbaba. Kinamayan niya si Martin at sinabing, Mr. Howard na dadating dapat ang lolo ko ng personal, ngunit medyo masama ang pakiramdam niya nitong mga nakaraang araw, kaya kinailangan niyang magpasuri sa ulan. Hiniling niya sa akin na sabihin sa iyo na masaya siyang maging in-law sa mga Howard. Tuwang-tuwa si Martin. Natutuwa din akong maging biyenan kasama ang iyong lolo. Nataranta ang mga bisita sa venue nang makita ang eksena. Kung tutuusin, alam nila ang kapangyarihan ni Martin sa bansa. Pero, siya ang nagkusa na kausapin si Jesse, isang junior, at parang naging mapagpakumbaba at sunod-sunuran pa nga siya. Ang Steeles ay tila napakalakas. Malakas ang aura ni Jesse at hindi man lang siya ngumiti. Anya, I saw many people saying that this is Miss Lauren Howard's wedding at the entrance just now. Nakasulat din ang pangalan ni Miss Lauren sa harap ng kapatid ko. Parang medyo hindi nararapat, di ba? Hindi ba dapat ang pangalan niya ang nakasulat bago ang pangalan niya? Hindi ba kadalasan ganoon? Medyo napahiya si Martin, alam niyang malamang na sinusubukan ni Jesse na humanap ng hustisya para kay Jordan. Hindi nasiyahan si Marisa sa pamilya ni Jordan.
Sabi niya, ipinapakasal ng kapatid mo si Loren bilang live-in husband kaya tama lang na nasa likod ang pangalan niya. Live-in na asawa. Ngumisi si Jess. Patawarin mo ako pero hindi karapat-dapat ang pamilya mo na gawing manugang mo si Jordan. Si Brad, na hindi makalakad mula sa malayo, ay nagalit nang marinig iyon. Bullshit, sinong minamaliit mo? Pagpasok pa lang ni Jess sa pinto, nabalisa si Brad dahil sa isang sulyap ay nasasabi niya na si Jess ay isang big shot. Sa lahat, gustong-gusto ni Brad na harapin ang mga kakilakilabot na figura. Kaya naman, siya ay sumisigaw upang humingi ng atensyon at makahanap ng isang pakiramdam ng presensya. Si Martin naman ay natakot na magalit si Brad kay Jess, kaya mabilis niya itong kinawayan. Brad, shut your mouth. Bawal ka na ulit magsalita. Natigilan lahat ang mga bisita sa venue. Ano ang nangyayari? Magkakaroon ba ng scuffle ang mga pamilya ng ikakasal? Sobrang gwapo. Pinagmamasdan ni Hailey ang bawat galaw ni Jesse mula nang pumasok ito at tuluyan na itong nabighani nang makita kung gaano siya ka-proud at mayabang kapag kaharap ang isang makapangyarihang pamilya tulad ng mga Howard. Bagamat hindi kasing gwapo ni Jordan ang mukha ni Jesse, nagustuhan ni Hailey ang mga lalaking dominante, mayaman at mataas ang katayuan. Kaya naman, hindi ka panipaniwalang mabait si Jess sa kanya. Sinulyapan ni Jess si Marisa at pagkatapos ay sinabi sa kanyang asawa, Yumi, kunin mo ang kontrata. Okay. Inilabas ni Yumi ang kontrata mula sa bag na nasa kamay niya. Pagkatapos, naglabas siya ng isa pang fountain pen na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar na karaniwang ginagamit ng mga royal. Inabot ni Jess ang fountain pen at ang kontrata kay Loren. Natigilan si Loren at natigilan siya saglit. Jess, ikaw li. Sabi ni Jess, ito ang contract transfer ng pinakamalaking bar group sa VA. Inilipat ng lolo ko ang kanyang mga negosyo sa bar sa VA sa iyo at kay Jordan. Kapag pinirmahan mo ito, lahat ng bar sa buong VA ay magiging iyo. Nagulat ang mga bisita sa eksena. Hindi kaya? Ilang pulbi ang mayroon sa buong England? Maniniwala ako kung bibili siya ng isa, ngunit binili niya ang mga pub sa buong bansa. Narinig ko na ilang taon na ang nakalipas, lahat ng bar sa VA ay binili ng isang korporasyon. Ang Steelers ba? O Diyos ko, napakaraming bar. Tiyak na nagkakahalaga ito ng daan-daang milyong dolyar. Napakalaki ng kita ng mga negosyo sa bar sa England dahil lahat ay gustong manood ng soccer sa bar. Si Miss Howard ay magiging lady boss ng mga British bar. Damn it, the Steels are impressive. Sa katunayan, kahit si Jordan ay natulala dahil ang industriya ng bar ay napakahalaga at napakalaki ng kita. Kuya, ako ang pangatlo sa pila. Bakit ibinigay sa akin ni Lolo ang lahat ng mga bar? Ngumiti si Jess at sinabing, iminungkahi ko iyon kay Lolo. Hindi namin kailangan ni Yumi ang anumang negosyong hawakan, at si Jamie ay naging masuwayin nitong mga nakaraang taon. Kaya lahat ng bar ay mapupunta sa iyo. Napatulala ang mga Howard. Napakabait ni Jess na kapatid. Bumulong si Stefan kay Martin, pare, mukhang maganda ang pakikitungo sa kanya ng kapatid ni Jordan. Napangiti si Martin at tumango, sobrang gaan ng pakiramdam. Mula noong sinaunang panahon, maraming tagapagmana ng mayayamang pamilya ang nag-away at nagpapatayan pa para sa trono at mga ari-arian. Halimbawa, maaaring magkapatid sina Brad at Alex ngunit hindi man lang nila binati ang isa't isa kapag nagkita sila dahil sinisikap nilang ganap na pagmamay-ari ang mga ari-arian ng mga Howard. Gayunpaman, magkaiba sina Jess at Jordan. Bilang panganay na anak, si Jess talaga ang nagkusa na ibigay ang mga negosyo kay Jordan para lang maitaas ni Jordan ang kanyang ulo at hindi mabuli ng mga Howard. Tumingin si Jess kay Loren at sinabing, Miss Howard, pakipirmahan ito. Si Loren ay hindi isang money grubber kaya natural na awkward para sa kanya na pirmahan ito. Sinabi ni Jordan kay Loren, Loren, dahil ito ay isang tanda ng mabuting kalooban mula kay Jess at Yumi sa amin, maaari mong tanggapin ito. Si Loren ay hindi mahilig maglaba. Itinaas niya ang panulat at pinirmahan ang kanyang pangalan. Pagkatapos, ibinigay niya ang kontrata sa isang tao mula sa Howards para sa pag-ingat. Nagkaroon ng matinding palakpakan sa venue. Congratulations, Mr. Howard Lair. Lahat ng bar sa VA ay pagmamay-ari na ng apo mo. Haha, lilipad ako sa VA kinabukasan. Old Howard, kung mag-order pa ako ng 2 bote ng whiskey, bawal mo akong singilin.
Nagpasalamat si Martin, salamat sa lahat para sa pagbibigay sa amin ng karangalan. Maaari kang tumangkilik sa aming mga bar. Ang Stiles at ang mga Howard ay magpapasaya sa iyo sa abot ng aming makakaya. Si Martin ay labis na ipinagmamalaki at marangal din. Bakit siya naging desperado na maging in-law sa Stiles sa mga nakaraang taon? Ito ay dahil dito. Masyadong maganda ang takbo ng Stiles sa ibang bansa, at karaniwan na sa mga mayayaman ang pagpapalawak ng kanilang negosyo sa ibang bansa. Sa makatuwid, ang pagkakaroon ng kapangyarihan sa ibang bansa ay isang napakahalagang kapital. Ngayong naging biyenan na ang mga Howard at ang Stiles, mas iisipin ng mga lokal na pamilya ang mga Howard. Sinabi ni Jess kay Lauren, ang Stiles ay may mga pamumuhunan sa iba't ibang larangan sa buong mundo, hindi lamang sa mga bar. Humanap ng ilang oras upang pumunta sa England kasama si Jordan at makilala ang aking lolo para malaman mo ang higit pa tungkol sa negosyo ng aming pamilya. Pagdating ng panahon, kunin ang anumang negosyo na gusto mo. Hindi mo na kailangang tanungin kami ni Yumi para sa aming opinyon. Tulad ng maraming babaeng Hapons, masyadong malumanay kumilos si Yumi. Wala kaming nararamdaman ng kapatid mo sa pera, kunin mo na lang kung ano ang gusto mo. Malamig na tumango si Jess at sinabing, huwag mo ring alalahanin si Jemmy. Buong araw at gabi siyang walang ginagawa at nagsasaya. Baka hindi siya umuwi kahit oras na para hatiin ang mana at mga ari-arian. Nang marinig ito, natigilan ang mga bisita sa pinangyarihan, lalo na iyong mga mayayaman at magagandang babae na puno ng selos na halos magpapagalit sa kanila. Anyway goodness, dahil ayaw ng mga kapatid ni Jordan sa kanilang bahagi sa mana, ang mga aset ng Stiles ay pag-aari ni Jordan at Lauren. Sinasabi na ang mga aset ng Stiles ay umaabot sa daan-daang bilyon, kahit trilyon. Sila ang pinakamayamang pamilya sa mundo. Ano? Totoo ba yon? Hindi kaya si Lauren ang magiging pinakamayamang babae sa mundo? Bilisan mo at sipsipin mo si Lauren. Baka siya ang kauna-unahang babaeng trilyonaryo. Nakikinig sa usapan ng mga tao tungkol kay Lauren, isang magandang babae ang nakapikit at walang humpay na nanginginig. Ang babae ay walang iba kundi si Hailey. Sa mismong sandaling ito, biglang sumiksik si Hailey, itinulak si Lauren, at tumalon sa mga bisig ni Jess. Jess? Napaluha si Hailey at niyakap ng mahigpit si Jess. Bagamat hindi pa panahon ng tag-araw, si Hailey, na bumalik sa pangangatawan, ay nakasuot lamang ng palda at pang-itaas na tumambad sa kanyang mga braso. Napatulala si Jesse, nalilito sa nangyayari. Nang makitang tumalon si Hailey kay Jesse, agad na inabot ni Jordan at hinawakan ang makatarungan at malambot na braso ni Hailey, ngunit hindi niya maalala ang kagalakan na idudulot nito sa kanya noong nakaraan. Sa halip, ang kanyang puso ay puno ng paghamak. Hinatak si Hailey mula sa mga bisig ni Jesse, walang awa niyang tinanong ito, Hailey Camden, anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan ang kapatid ko. Alam ni Jordan na pasaway na babae si Hailey, kaya naisip niya na baka sinadya niya iyon para mapansin si Jess, para makasama siya. Natigilan si Jess saglit at tinuro si Hailey. Jordan, sino ang babaeng ito? Medyo nahihiya si Jordan at ipinakilala niya, this is my ex-wife, Hailey Camden. Parang nagkaroon ng moment of epiphany si Jess. Pinalaki niya si Hailey at naramdaman niyang napakaganda nito. Naisip niya na malamang si Jordan ang pumili sa kanya. Tinignan ni Hailey si Jesse ng masama. Jesse, masyado kayong bias ni Mrs. Steele. Noong ikasal ako kay Jordan 3 years ago, wala ni isa sa mga miyembro ng pamilya mo ang dumalo sa kasal namin at ni isang regalo ay hindi mo kami binigyan. Ngayon, ikakasal sina Jordan at Lauren, at binibigyan niyo siya ng kwintas at bar. Bakit? Nakaramdam ng hinanakit, selos, at hinanakit si Hailey. Tutal, 3 taon na siyang asawa ni Jordan. Pakiramdam niya ay siya ang dapat na nagmana ng mga ari-arian ng Stiles at naging pinakamayamang babae sa mundo. Bilang tugon, magalang na sinabi ni Jess kay Hailey, Miss Camden, pinakasalan ka ni Jordan bilang pagsubok na pinagdaanan ng aming pamilya. Kung binigyan ka namin ng pera, ilantad na niyan ang pagkakakilanlan ni Jordan. Hindi kami maramot sa iyo, mangyaring unawain mo. Kung nakapasa ka sa pagsusulit ng aming pamilya noong panahong iyon, natural na sa iyo na ang mga asset na ito, hindi kay Lauren. Sinabi rin ni Jordan kay Hailey, tama si Jess. Hailey, dinala mo ito sa iyong sarili, kaya huwag sisihin ang sinuman. Dati, mahal ni Jordan si Hailey gaya ng pagmamahal niya kay Victoria. Pero anong ginawa ni Hailey sa kanya?
Paulit-ulit niyang pinagtaksilan si Jordan, kaya paano siya naging kwalipikadong magmana ng mga ari-arian ng Steelers? Galit na galit si Hailey. Sino ang makakatagal sa pagsubok sa loob ng 3 taon? Bakit hindi mo hinayaang itago ni Jordan ang kanyang pagkakakilanlan at subukan si Miss Howard? Pustahan ako kung sinubukan mo siya tulad ng pagsubok mo sa akin, nagkamali din siya. Galit na galit si Lauren. Matagal na niyang pinapansin si Hailey. Sa nakalipas na 3 taon, itinuring pa niya si Hailey bilang kanyang sarili sa isang punto dahil sa kung gaano sila magkahawig. Dahil noon, kaya niyang magpanggap na kasama niya si Jordan. Nang malaman niyang nagtaksil si Hailey kay Jordan, mas nagalit si Lauren kaysa kay Jordan. Hindi mo pinahalagahan ang lalaking hinding-hindi ko makukuha sa anumang paraan at pinaglaruan at pinagtaksilan pa siya. Kaya naman nang bastusin ni Hailey si Lauren ay agad namang gumanti si Lauren. Hailey Camden, huwag kang matawa. Hindi lahat ng babae ay kasing vain mo. Hinding-hindi ko siya hahamakin dahil sa pera, at hinding-hindi ko ipagkakanulo si Jordan dahil doon. Sa sandaling sinabi iyon ni Lauren, unti-unti ding naunawaan ng crowd sa eksena na nakipag-divorce ang groom dahil niloko siya ng dating asawa. Ito ang lupain ng mga Howard, kaya walang masabi si Hailey kay Lauren. Kaya naman, hindi siya pinansin ni Hailey at patuloy na tumingin kay Jess. Sa totoo lang, inabot talaga ni Hailey ang kanyang balingkinitang kamay para hawakan ang kamay ni Jess. Nahihiya niyang sabi, Jess, halika rito. To think na niyakap at hinawakan ni Hailey si Jess sa una nilang pagkikita. Masyadong provocation yon. At saka, ginawa niya ito sa harap ng asawa ni Jess. Halatang hindi nasisiyahan si Yumi nang makita ang eksena. Gayon din, labis na tinanggihan ni Jordan si Hailey dahil pakiramdam niya ay napakawalang hiya niya. Buti na lang hiniwalayan ko na siya. Kung hindi, baka isang araw makatulog siya kay Jess. Kahit na si Jess ay isang mahigpit at kahanga-hangang tao, siya ay tila isang tapat at simpleng tao sa karamihan ng mga babae. Dinala ni Hailey si Jess sa kanyang upuan at itinuro ang sanggol sa stroller. Jess, pamangkin mo ito, gusto mo bang buhatin siya? Sa sandaling ito, tila tuwang-tuwa rin si Yumi at nagkusa siyang tingnan ang 2 sanggol sa stroller. Tumingin si Yumi sa sanggol na lalaki at tuwang-tuwang sinabi kay Jess, tingnan mo ang batang ito, ang kanyang bibig at ilong ay katulad ng kay Jordan. Nakangiti ring tumango si Jess. Sa katunayan, siya ay kahawig ni Jordan. Sinabi rin ni Hailey na may pagmamalaki sa kanyang mukha, he's totally chip off the old block. Gayunpaman, mabilis na nalipat ni Yumi ang atensyon sa dalaga. Ang batang babae na ito ay talagang maganda at maselan din. Hindi napigilan ni Yumi na kargahin ang sanggol na babae. Gayunpaman, sa sandaling ito, 2 beses na umubo si Jordan. Yumi, hindi ko biological daughter ang babaeng ito, malamig na sabi ni Jordan. Hindi alam ni Yumi ang paternity test ni Jordan noon kaya laking gulat niya. Anong sabi mo? Malinaw na magkasing edad ang 2 sanggol at dahil pareho silang pag-aari ni Hailey, inakala ni Yumi na dapat silang kambal. Gayunpaman, sinabi ni Jordan na ang lalaki ay kanyang anak ngunit ang babae ay hindi kanyang anak na babae. Bilang isang babae, naintindihan agad ni Yumi ang nangyari. Galit na galit niyang pinandilatan si Hailey, dahilan para agad na nalungkot ang huli. Smack! Isang mahigpit na sampal ang ibinigay ni Yumi kay Hailey sa kanyang magandang mukha. Baka. Fool! Hailey Camden, as a woman, how dare you do such a disgusting thing? Not only that, since nasaktan mo si Jordan, bakit mo dinala ang babaeng to dito? Sinasadya mo bang galitin si Jordan? Alam ni Yumi na sa sandaling makita ni Jordan ang sanggol na babae, magagalit siya at maaalala ang katotohanan na siya ay pinagtaksilan. Kaya naman, ang sanggol na lalaki lamang ang dinala ni Hailey at hindi ang babae. Sa totoo lang, ayaw ni Hailey na magalit kay Jordan. Ang dahilan kung bakit niya dinala ang sanggol na babae dito ay dahil siya ay anak ni Brad. Dahil siya ang laman at dugo ng mga Howard at ang mga Howard ang host ng kasal mayon, nagpasya siyang dalhin din ang sanggol na babae. At this very moment, biglang tumayo si Marisa. Anong problema? Paano ka nagalit sa'yo ng apo ko? Bakit hindi siya nandito? Matagal nang hindi nasisiyahan si Marisa kay Jordan, at ngayon, mas naiinis siya kina Jess at Yumi dahil sa pagnanakaw ng limelight mula sa mga Howard at pag-ugaling malupit dito. Bukod dito, nalaman na niya ang tungkol sa relasyon ni Brad at Hailey, at alam din niya na ang sanggol na babae sa stroller ay laman at dugo ng kanyang anak.
Pagkasabi pa lang noon ni Marisa ay mas naging komplikado at magulo ang sitwasyon. Ano-anong nangyayari? Bakit ang anak ng dating asawa ng nobyo ang apo ng ina ng nobya? Crap, ibig sabihin ba noon ay nagkaroon din ng relasyon ang dating asawa ng nobyo at ang kapatid ng nobya? Naku, masyadong eskandaloso. Ayaw ni Martin na magsismisan ng iba ang tungkol sa mga gawain ng kanyang pamilya at sa gayon, agad na sinulyapan si Stefan. Bilang tugon, mabilis na sinabi ni Stefan ng malakas, lahat, mangyaring bumalik sa iyong mga upuan. Ihahatid namin kaagad ang pagkain. Mangyaring tamasahin ang iyong pagkain at inumin sa nilalaman ng iyong puso. Bilang paggalang sa mga Howard, ang lahat ay agad na hindi nangahas na makipag-usap pa at sa halip, bumalik kaagad sa kanilang mga upuan upang tamasahin ang mga pagkain at inumin. Hindi nagtagal, naging masaya at masigla na naman ang kapaligiran. Sa sandaling ito, nakita ni Hailey sina Jess at Yumi na tila labis na nalungkot sa pagtataksil niya kay Jordan. Alam niyang baka hindi na niya makuha ang pagkilala ng mga stile. Nang makitang handang manindigan ang ina ni Brad na si Marisa, agad niyang ipinakita ang kanyang mabuting kalooban at pinakitunguhan siya ng mabuti. Ma'am, nanay po ba kayo ni Brad? Tumingin si Marisa kay Hailey at sinabing, ako ang kanyang ina. Ikaw ba si Hailey Camden mula sa Orlando? Napakaganda mo. Iyon ang nagpapaliwanag kung bakit ka gustong-gusto ng anak ko. Ginulo ang kanyang buhok, nahihiyang sinabi ni Hailey, na, ma'am, isa lang akong ordinaryong babae kumpara sa'yo. Ikaw ang maganda. Biglang sinabi ni Marisa, I'm very happy that you gave birth to Brad, Hailey. Ira the way, gusto mo bang lumipat sa lugar namin? Gusto kong makasama ang apo ko ng mas maraming oras. Dahil nagpapagaling si Brad mula sa isang injury ngayon, maaari mo siyang alagaan habang nasa tabi ka niya. Natigilan si Hailey dahil napagtanto niyang parang ipinapahiwatig ni Marisa ang pag-amin niya kay Hailey bilang kanyang manugang. Dati, ipinanta siya ni Hailey ang pagiging manugang ng Howard, ngunit nilinaw ni Brad na hindi siya karapat-dapat na pakasalan siya. Sinabi ni Brad na itinuring niya lamang si Hailey bilang isang laruan at isang kaibigan may pakinabang. Tuwang-tuwa si Hailey, ngunit mabilis siyang nagpanggap na nag-aalala. Ha? Nasugatan si Brad? Paano siya nasaktan? Makakalakad pa ba siya sa hinaharap? Pinandilatan ni Marisa si Jordan bago malamig na bumuntong hininga. Sa wakas ay naisip na ni Hailey ang nangyari. Hindi nakakagulat na aprubahan ako ng ina ni Brad at kinikilala ako. Si Jordan pala ang dahilan kung bakit nasugatan si Brad. Kaagad na saad ni Hailey, ma'am, rest assured, mananatili ako dito at aalagaan kong mabuti si Brad. Sa sandaling ito, labis na hindi nasisiyahan si Jordan. Ngayong ikakasal na si Jordan kay Lauren, magiging hipag niya si Hailey kung pakakasalan niya si Brad. Itong biyenan kong ito ay tila sinasadyang magalit sa akin. Masasabi ni Lauren na hindi nasisiyahan si Jordan. Mahina niyang sinabi, I'm sorry, honey. Masyadong kalokohan ang inaasal ng nanay ko. Dahil sa ayaw niyang humaba ang mukha sa kanyang malaking araw, pinilit ni Jordan na ngumiti. Ayos lang, hindi kami titira kasama si Brad kaya mas mapipili namin na huwag silang makita. Sa pagkakataong ito, niyaya na ni Martin si Jess at ang kanyang asawa na maupo sa iisang mesa kasama niya at nagsimula na silang mag-inuman. Sa kabilang banda, sina Jordan at Lauren ay nagpatuloy sa pagtuist sa ilan sa kanilang mga nakatatandang kamag-anak. Mayroong daan-daang mga mesa dito at karamihan sa mga bisita ay naroon dahil sa paghanga sa mga Howard. Hindi na kailangang mag-toast si Jordan sa mga bisita sa bawat mesa. Pagkatapos ng toast, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Jordan na makahinga, ngunit biglang lumakad si Salvatore. Mr. Jordan, tumingin ka doon. Itinuro ni Salvatore ang isang direksyon sa di kalayuan. Dahil ito ay lubhang masikip, ang Jordan ay walang nakitang kakaiba sa una. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jordan. Ipinaliwanag ni Salvatore, ang nakapink na damit ay si Elle Camden. Noon lang siya nakilala ni Jordan. Elle Camden? Anong ginagawa niya dito? Nakasagasa si Jordan kay Elle noong nagtatrabaho pa siya bilang security officer ilang araw lang ang nakalipas. Bumulong si Salvatore sa tenga ni Jordan, nag-eavesdrop ako saglit at mukhang naghahanap si Elle ng mayaman na matandang lalaki para maging sugar daddy niya. Ano? Tumingin muli si Jordan, at nakita niya na si Elle, na nakasuot ng low-cut na damit, ay walang alinlangang ipinagmamalaki ang kanyang napakagandang anyo sa isang lalaking nasa edad 40 sa kanyang harapan.
Hinawakan ng matanda ang makatarungan at malambot na braso ni Elle ng marahas, na sana ay magawa niya siya doon at pagkatapos, na-touch si Elle kaya tumalon siya sa mga bisig ni Jordan at hinalikan pa siya. Nagmamadaling tinulak ni Jordan si Elle palayo at nag-snap, "Anong ginagawa mo? Paano kung makita tayo ng asawa ko?" Ang Howards ang mga host ngayon kaya kung may makikita silang hindi maganda, talagang hindi kakayanin ni Jordan ang mga kahihinatnan. Labis ding nabalisa si Elle habang nagmamadaling kumuha ng wet wipes at iniabot kay Jordan para punasan nito ang sarili. Bakas pa rin sa kanya ang lipstick ni Jenny. Tiningnan ni Jordan ang kanyang refleksyon sa salamin at maingat na pinunasan ang sarili bago binigyan ng babala si Elle. "Bawal mo na ulitin to, naririnig mo ba ako? I treat you as my younger sister." Sabi ni Elle, "Jordan, basta willing kang tulungan akong sumikat, I'm willing to do anything for you. Kapag bored ka, hahanapin mo ako palagi para makasama ka." Bilang tugon, sinabi ni Jordan, "Hindi ko kailangan na gawin mo ang anumang bagay para sa akin, at hindi ko kailangan na matulog ka sa akin. Kung hindi dahil sa akin, ang iyong pamilya ay hindi nabawasan sa isang walang pera. Ito ang utang ko sa iyo." Bagamat ang kanyang mga magulang ay nagdamdam kay Jordan para sa dahilan ng pagkalugi ng mga Camden, hindi kailanman naramdaman ni Elle ang ganoong paraan. "Jordan, paano mo ako gustong ipromote at tulungan akong sumikat?" After a pause, Jordan said, "Wala rin akong kakilala sa domestic entertainment industry, and I have no way to invest in you now that Lily funds is frozen. So I'll take you to meet Lily brother. He should know some people in the local film industry." Nakilala ni Jordan ang mga malalaking pangalan tulad nina Christopher Nolan, James Cameron, at iba pang mga kilalang direktor sa kanilang antas. Given the fact that Elle was still in her first year of studies at the Film Academy, halatang hindi siya marunong umarte sa mga pelikulang idinirect nila. Kaya naman, ibinaba ni Jordan si Jenny at dinala sa mesa ni Jess. Sa sandaling ito, umiinom siya ng alak kasama sina Martin at Stefan habang masayang nakikipagkwentuhan sa kanila. Nagulat si Jess nang makitang dinala ni Jordan ang isang babaeng may magandang figura. "Jordan, ito ba?" "Ito si Jenny, ang pinsan ng dati kong asawa." Natigilan ang lahat. Bakit nandito ang mga Camden sa kasal ni Jordan Steele? Hindi lihim na sina Jess at Yumi ay may masamang impresyon kay Hailey, at sa gayon, hindi rin sila nagkaroon ng magandang impresyon kay Elle. Elle took the initiative to go forward and called out, "Jess, Yumi, I'm pleased to finally have the opportunity to meet you. There is one thing you may not know. Our grandfathers initially arranged for me and Jordan to get married when they were discussing the engagement back then. But Lily's father opposed it because I was underage at that time kaya pinalitan ako ni Hailey. Kung napangasawa ko lang si Jordan noong panahong iyon, pinakitunguhan ko siya ng maayos." Nagkatinginan sina Jesse at Yumi at nawalan ng masabi. Masasabi rin ng mga Howard na ang babaeng ito, ang pinsan ng dating asawa ni Jordan, ay medyo mahilig kay Jordan. Si Jordan ay sobrang awkward din, huwag na nating pag-usapan ito. Siya nga pala, Jesse, may kakilala ka bang nakikitungo sa mga pamumuhunan sa lokal na pelikula? Kamakailan lamang ay sumabak si Jenny sa industriya ng entertainment at gusto ko siyang sumikat. Dahil ito ang hiling ni Jordan, natural na hindi siya tatanggihan ni Jess. May kilala akong ilang direktor. I can recommend her to both of them. Talaga? Salamat, Jess. Tuwang-tuwa si Jenny. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Stefan, "Miss Jenny, gusto mo bang pumasok sa entertainment industry? Actually, the quickest way to become famous nowadays is not Eli acting in movies but Eli participating in reality shows." May kilala akong lalaki na nagpapatakbo ng isang kumpanya ng film at Yee Productions na nag-produce ng isang programa na tinatawag na Creating Idols. Ang mga artistang pinipili taon-taon ay may posibilidad na sumikat kaagad. Miss Jenny, kung may background ka sa pagkanta at pagsayaw, masisiguro kung sisikat ka at magiging sikat na pangalan sa bansa sa loob ng 6 na buwan. Nagulat at nambobola si Elle. Kaya ko. Marunong akong kumanta at sumayaw. Nataranta si Jordan dahil hindi niya inaasahan na magiging masigasig ang ama ni Lauren na tulungan siya. Tila gusto rin ng mga Howard na ipakita ang kanilang kapangyarihan sa harap ni Jess. Salamat, pasasalamat ni Jordan kay Stefan. Kinaway-kaway ni Stefan ang kanyang kamay at sinabing, "Pamilya na tayo, ano ang dapat ipagpasalamat sa akin?" Isang maliit na bagay lang. Naroon din ang boss ng kumpanya ng pelikula,
at personal na kinuha ni Stefan si Jenny upang makita siya. Pagkaalis ng dalawang tao ay biglang sumingit si Clarice habang nakatitig sa matikas na likod ni Jenny. Jordan, ang dating ng pinsan mong biyenan ay sobrang hot. Naranasan mo na ba siyang magkaroon? Kung hindi, bakit gusto mo pa siyang tulungan kung wala ka ng kinalaman sa mga Camden? Halatang sinisikap ni Clarice na sabihin na natulog si Jordan kay Jenny. Dahil naroroon si Lauren, nakaramdam siya ng sobrang awkward. Gayunpaman, hindi nagalit si Jordan sa nakatagong akusasyon. He merely said, ang dating cousin-in-law ko ay may magandang figure at ramdam ko ang pagkakaiba ngayon. Ang mukha at figure ng asawa ko ay maihahambing sa dati kong asawa kahit hindi pare-pareho. Pero ang kasalukuyang hipag ko ay mas mababa. Si Clarice ay may katamtamang figura na iba-iba sa mundo kay Jenny. Ikaw. Sinasabi mo bang mahina akong figura? Nagulat si Clarice. May nasabi ba akong mali? Malamig na umuso si Jordan. Napatawa naman si Martin at itinaas ang wine glass habang nakatingin kay Jess. Ang mga bata parang tanga. Inom tayo. Napangiti si Jess. Hindi siya nagtanim ng anumang galit o puot sa mga spoiled brats tulad ni Clarice na mahilig makipag-usap pabalik sa iba. Gayunpaman, nagtatanim siya ng matinding puot kay Brad na dati nang nakipag-cuckold kay Jordan. Nagdulot iyon ng labis na takot kay Brad na maupo man lang sa mesang ito. Sapat na ang titig sa mga mata ni Jess para takutin si Brad hanggang sa kinilig. Kahit na si Jordan ay hindi kailanman ginawang nakakatakot si Brad noon. Ang kahangahangang presensya ay nagparamdam kay Brad na si Jesse ay isang mas makapangyarihang pag-iral kaysa sa Jordan. Di nagtagal natapos ng maayos ang kasal at sobrang dramatic. Gayunpaman, sa kabutihang palad, ito ay naging matagumpay. 10:00 ng gabi, bumalik sina Jordan at Lauren sa bungalow ni Lauren sakay ng kotse. May mga dekorasyong pangkasal sa buong bahay, sa mga sulok, bintana, at pintuan, na nagdaragdag ng dampi ng kagalakan sa pagdiriwang. Gabi iyon ang kasal nina Jordan at Lauren. Para hindi magpakatanga si Chloe at magkagulo, dinala pa siya ng katulong na si Felicia para tumira sa mga magulang ni Lauren para maiwan silang mag-isa sina Jordan at Lauren sa bungalow. Pagdating sa bahay, naligo si Lauren, inalis ang kanyang makeup, at nagsuot ng silk nightgown na magiging isang ganap na tukso para sa sinumang lalaki. Nag-ingat siya sa malumanay na paglalagay ng mga produkto ng skincare para mabango ang sarili. Honey, it's been a long day. Humiga ka na sa kama at magpahinga. Gayunpaman, nanatili si Jordan sa kanyang upuan nang hindi gumagalaw. Lauren, matulog ka muna, hindi pa ako inaantok. Hindi naman sa hindi inaantok si Jordan kundi, ayaw niyang makasama si Lauren. Ang tanging naiisip niya ay ang regalo mula kay Victoria at ang mensahe ng pagbati upang batiin siya sa pagpapakasal. In love pa rin siya kay Victoria, kaya paano siya makakatulog sa ibang babae? Oh. Humiga si Lauren para makapagpahinga, puno ng pagkabigo. Pagsapit ng hating gabi, nahiga si Jordan sa kama, iniisip na baka nakatulog na si Lauren. Pero laking gulat ni Jordan, hinawakan ni Lauren ang kamay niya pagkahiga niya. Honey! Nakakadurog ng puso ang malumanay na boses ni Lauren, tahimik ito sa madilim na silid. Malumanay na sinabi ni Jordan, Lauren, ikaw gising ka pa. Tumalikod si Lauren para harapin si Jordan. Honey, you know what? 3 taon na akong naghintay para sa araw na ito. Madalas ay napapantasya ko na ang pagiging asawa mo. Marahil kahit araw-araw. Pangarap ko na pakasalan ka. Hindi ako naglakas loob na magmakaawa na mahalin mo ako gaya ng pagmamahal mo kay Victoria at wala rin akong hinihiling. Gusto ko lang maging katulad ng isang ordinaryong babae na normal ang buhay at may mapagmahal na asawa. Honey, please huwag mo akong pabayaan, okay? Hindi naman tanga si Lauren at halatang masasabi niyang sadyang pinabayaan siya ni Jordan nitong nakaraang 2 oras. Si Jordan ay inilagay sa isang mahirap na lugar. Lauren ni. Awang-awang sabi ni Lauren, Honey, hindi ko pa naranasan ang saya ng pagiging babae sa buhay ko. 26 years old na ako, ayokong maghintay hanggang 30. Si Jordan ay parehong nabigla at nakikiramay kay Lauren. Nagulat siya na ang tanging pakikipagtalik ni Lauren ay noong siya ay natulog sa Syria 4 na taon na ang nakakaraan. At saka, hindi iyon isang magandang alaala para kay Lauren kundi isang masakit na alaala. Simula noon. To think na hindi pa siya natulog sa isang solong lalaki. Nagulat ito kay Jordan.
Ito ay talagang medyo nakakaawa para sa isang babae na halos 30 taong gulang. Kung tutuusin, ang magagandang babae tulad ni Loren ay kadalasang maraming manliligaw. Napabuntong hininga si Jordan sa pagsisi sa sarili, alam niyang siya ang dahilan ng kasalukuyang kalagayan ni Loren. Dahil napangasawa niya si Loren, ang tanging magagawa niya ngayon ay ang paligayahin ito. Kailangan niyang gawin yon kahit na panandalian lang. Marahang hinaplos ni Jordan ang buhok ni Loren sa dilim at hinayaan ang mga labi nito na gumagala habang hinahalikan niya ito. Sa sandaling ito, biglang nagsimulang bumuhos sa gitna ng mga kulog. Sa kabilang banda, pumunta si Brad sa bahay ni Martin at nagsimula silang mag-chat sa isa't isa sa gabi. Nagulat si Brad sa aura ni Jesse at natakot sa mga titig nito. Kaya naman, pagdating niya sa lugar ni Martin, binigyan siya ni Brad ng mungkahi. Lolo, hindi mo ba laging gustong malaman ang mga sikreto ng mga Steele? Si Jesse ay nasa 30s na, siguradong alam na niya kung ano ang mga ito. Hindi natin mawawala ang pagkakataong ito. Sa wakas ay dumating na rin siya sa ating lugar, kaya bakit hindi na lang natin siya dakpin at pilitin siyang umamin? Palaging nararamdaman ni Brad na maghihiganti si Jess sa kanya dahil sa ginawa niyang cuckold, kaya gusto niyang gumawa ng unang hakbang. Sa pag-iling ng ulo, tanging sinabi ni Martin, nakakawalang muwang na bata. Sa tingin mo ba nag-iisang dumating si Jess? Galit na sinabi ni Brad, Jenny, kahit na may mga koneksyon siya sa bansa, hindi siya tugma sa amin. Napabuntong hininga si Martin at sinabing, anak, alam mo ba kung nasaan siya ngayon at sino ang kasama niya? Umiling si Brad. Sinabi ni Martin, ang mahalikang pamilya ng Britanya. Pumunta siya rito kasama ang prinsipe at prinsesa. Nasisiraan ka na ba ng isip? How dare you think of harming Jess Steele? Pagkatapos ay kinabog ni Brad ang kanyang dibdib at napabulalas, damn it, that Jess really is something. Umupo si Martin sa kanyang upuan at nakangiting sinabi, ngayong kasal na sina Loren at Jordan, we are considered the Steeles in-laws and we can clearly use Loren to get some news. Really do we have to fall out with them? Brad, from now on, you should also treat Jordan better. He's your brother-in-law now after all. Tiningnan ni Brad ang nasugatan niyang binti at galit na yumuko. Hindi ko siya kikilalanin. Kaaway ko siya. Walang sabi-sabi, umiti lang si Martin. Sa oras na nagising muli si Loren sa mga bisig ni Jordan kinabukasan, pasado alas negatibo 1:00 na ng umaga. Sa totoo lang, maagang nagising si Jordan at ayaw lang niyang igalaw ang katawan dahil ayaw niya itong gisingin. Iminulat ni Loren ang kanyang mga mata at nahihiyang ngumiti sa tuwa nang makita si Jordan. Habang nakatingin si Jordan kay Loren na natutulog, nakangiti nitong sabi, Lazy Bomb, are you finally awake? It's almost 11 AM. Ha? 11 AM na? Laking gulat din ni Loren dahil karaniwang nagising siya ng alas 6 o alas 7 ng umaga. Tumingin si Jordan sa napakagandang Loren at sinabing, ayos lang, anyway, si Chlo naman ay nasa lugar ni Marisa. Pwede kang matulog kung pagod ka. Naalala ni Loren ang nangyari kagabi at bigla siyang nahiya. Siya ay isang babae at gayon paman, siya talaga ang nagkusa na sabihin ang mga bagay na yon. Babangon ako pagkatapos mong gawin. Medyo nahihiya si Loren. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Jordan ng ganoong kahiyahiyang babae. Kaya't bumangon muna siya para maghilamos. Pagkatapos, nang matapos si Loren sa paglalaba at paglalagay ng makeup, malapit na magtanghali. Nang handa na silang umalis, nagmaneho ang dalawa sa kinaroroonan ng mga magulang ni Loren upang mananghalian. Tatay! Nanay! Bitbit ang mga regalo, binati ni Jordan ang mga magulang ni Loren. Oh, andito ka pala, Jordan. Pumasok ka na. Bumubuhos ang malakas na ulan sa labas. Hindi ka naabutan ng ulan, no? Nakangiting bati ni Stefan sa kanila. Siya ay medyo mabait. Gayunpaman, iba si Marisa. Napatingin siya kay Jordan at hindi pinansin. Hello. Mommy. Pagkapasok ni Loren ay pinuntahan niya si Chlo. Niyakap ni Loren ang babae at tinanong, Chlo, masunurin ka ba noong nanatili ka rito kagabi? Tumanggo si Chlo. Mommy, nasaan ang kapatid ko? Nagtatakang tanong ni Loren, anong little brother? Sinabi ni Chlo, sinabi ni Felicia na ipinanganak ninyong dalawa ang aking nakababatang kapatid kagabi. Gusto ko ng isang nakababatang kapatid na lalaki. Hindi napigilan ni Loren na matawa at sabihin, silly baby, it will not be so fast.
Kahit na gusto mo ng nakababatang kapatid, kailangan mong maghintay hanggang sa susunod na taon para maipanganak siya. Nang tignan siya ng pamilya ni Loren, naramdaman nilang medyo iba siya. Mas naging bubblier siya at baka sa mukha niya ang kaligayahan. Masasabi ng kanyang mga magulang na napakasaya niya ngayon. Hindi lang ang mga magulang ni Loren ang nasa paligid. Nandoon din sina Brad at Hailey. Pumasok si Hailey sa pintuan habang tinutulak ang stroller. Sinabi niya, hindi mo na kailangang maghintay hanggang sa susunod na taon. Mayroon kang isang maliit na kapatid na lalaki. Pagkatapos, sinulyapan niya si Jordan at sinabing, pareho silang anak mo, hindi mo ba siya ipapakilala sa iyong anak? Bagamat hindi nasisiyahan si Jordan sa paningin ni Hailey, alam niyang tama ito. Ito ay isang katotohanan na si Chloe ay anak ni Jordan, pati na rin ang anak ni Hailey. Umaasa si Jordan na magkakasundo sila at suportahan ang isa't isa. Hawak ang kamay ni Chloe, dinala siya ni Jordan sa dalawang sanggol. Itinuro ang sanggol na lalaki, sinabi niya, ito ang iyong kapatid. Napatingin si Chloe sa bata na may pagtataka na nakasulat sa buong mukha niya. Wow, Daddy, nagsilang kayo ni Mommy ng isang maliit na kapatid na lalaki. Nagtawanan ang lahat dahil naaliw sila kay Chloe. Walang inik, ayaw makipagtalo ni Hailey sa isang 4 na taong gulang na batang babae. Jordan, halika dito, may itatanong ako sa'yo. Dinala ni Hailey si Jordan sa ikalawang palapag at nagtanong kaagad pagkaakyat niya. Natulog ka ba ni Loren kahapon? Natatawang tanong ni Jordan, kalokohan. Narehistro na namin ang kasal namin at natanggap na namin ang marriage certificate. Siyempre, natulog na kami sa isa't isa. Ano ba tong tanong mo? Importante ba sa'yo? Halatang displeased si Hailey. Scumbag. Ilang araw na ang nakakaraan, na in love ka kay Victoria tapos ngayon may kasama kang ibang babae sa isang kisap mata. Hindi mo ba naisip na pinapabayaan mo si Victoria? Sandaling hindi nakaimik si Jordan. Ano ang kinalaman mo kung pinapabayaan ko ba si Victoria o hindi? Apektado ka ba sa anumang paraan? Huwag kang magpanggap na may mabuting pakikitungo kay Victoria sa harap ko. Mahigit 1 araw o 2 araw mo na siyang kontra. Bagamat may karapatan ang sinuman na pagalitan si Jordan sa pagpapabaya kay Victoria, ang tanging taong walang karapatang gawin iyon ay si Hailey. Naalala pa ni Jordan kung paano niya inagaw ang opisina ni Victoria at tinawag siyang walang prinsipyong vixen. Dati galit ako kay Victoria pero ngayon parang nakakaawa na rin siya. Pareho kaming niloko ng feelings mo, jerk. Lagi mong pinapalabas at hinahamak ang pagmamahal ko sa pera sa ganyang kababaang loob mo. Nagpapanggap ka na parang walang kinalaman ang pag-ibig sa pera o katayuan. And what happened in the end? The Steels looked down on me because I'm from a third-tier family, kaya hindi mo ako pinili. Hindi mo rin pinili si Victoria dahil pumanaw na ang mga magulang niya at wala na siyang tirahan. Sa huli, pinili mo ang sikat na Howards dahil matutulungan ka nila. Iniwan mo si Victoria para sa kapakanan ng sarili mong interes at kita at pinili mong magpakasal sa Howards. Sino ka para punahin ako? Nagalit si Jordan kay Hailey dahil sa pagbibintang sa kanya na pinakasalan niya si Loren para sa mga benepisyo. Sa katunayan, ang mga Howard ay mas malakas kaysa sa Steels. Kapag napangasawa niya si Loren, hindi na kailangang mag-alala si Jordan tungkol sa mga bagay tulad ng pag-freeze ng kanyang mga ari-arian o pag-imbestiga ng pulisya. Gayunpaman, hindi kailanman nais ni Jordan na gamitin ang Howards para sa kapangyarihan. Galit na bulalas ni Jordan, bullshit. Huwag mo akong itulad sa iyo. Binabalaan kita, ibalik mo kaagad ang bata sa Orlando. Huwag ka nang maglibot-libot sa tahanan ng mga Howard. Malamig na yumuko si Hailey at sumagot, bakit ako alis? Ang biyenan mo ay personal na nag-imbita sa akin na manatili sa lugar ng mga Howard at ang iyong mga biyenan ay gusto ako. Nang makita kung gaano kaamo si Hailey, hindi napigilan ni Jordan na iabot ang kamay para sundutin ang ulo nito. You stupid pig. You've already been divorced thrice and you're still fantasizing about marry into wealthy family. The Howards will only get married for the sake of benefits, and their marriage partners must be of a compatible background. It's definitely impossible for you to marry into the Howards. The reason that Marissa keep you behind is to use you to injure me because I broke her son's legs. That's why she keep hates me and being jealous of me. Hindi mo ba naiintindihan? Napatapak ni Hailey ang kanyang mga paa sa galit. Huwag mo akong sundutin ng daliri mo. Ano bang pakialam mo kung handa akong gamitin?
Mananatili ako, papatayin kita, hamak ka. Habang sinasabi niya yon, 2 beses na sinampal ni Hailey ang katawan ni Jordan bago tuluyang napahiga sa sobrang inis. Pagtingin sa pamilyar na likod, hindi napigilan ni Jordan na mapabuntong hininga sa emosyon. Hailey, oh Hailey, ano bang nagawa ko sa iyo sa huling buhay ko para guluhin mo ako na parang multo sa buhay na ito? Pagkatapos maghugas ng kamay ay bumaba na si Jordan para mag-almusal. Nakaupo sa iisang hapagkainan sina Jordan, Lauren, at Hailey. Silang dalawa ang kasalukuyang asawa at dating asawa ni Jordan ayon sa pagkakasunod-sunod at pareho silang top beauties sa bansa. Ang kapaligiran sa mesa ay naging kakaiba. Malinaw na ikinukumpara ni Hailey ang kanyang sarili kay Lauren, parehong sa mga tuntunin ng mga ugali at ugali. Si Stefan na nakaupo sa main seat ay napatingin kay Lauren at Hailey sa kaliwat kanan at hindi napigilang magsalita. Actually, medyo may pagkakahawig talaga sina Hailey at Lauren. Kung anak ko rin si Hailey. Natawa si Marisa at sinabing, parang tinitingnan ko ang sarili kong anak nang makilala ko si Hailey sa unang pagkakataon. Tuwang-tuwa si Hailey sa narinig. Sir, ma'am, nakaramdam ako ng closeness sa inyong dalawa noong unang beses ko kayong nakilala. Parang mga magulang ko kayong dalawa. Sa kabila ng isang malamig na humph, si Jordan ay nanatiling tahimik. Gayunpaman, sa pagtingin sa napakarilag na sina Hailey at Lauren, hindi maiwasan ni Jordan na mapalad. Napangasawa ko ang pinakamagandang babae sa bansa. Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Stefan, Jordan, gusto kong imbitahan ang iyong kapatid na maghapunan ngayong gabi. Available ba siya? Kinuha ni Jordan ang kanyang telepono at sinabing, itatanong ko sa kanya. Nagpadala ng text si Jordan kay Jesse na hindi nagtagal ay nag-reply. Sinabi ni Jordan kay Stefan, kailangang samahan ng aking kapatid ang prinsipe para sa hapunan ngayong gabi, natatakot ako na hindi siya makakarating. Napangiti si Stefan, alam niyang kasama ni Jess ang British Royal Family. Okay lang, mas importante ang pagho-host sa prinsipe. Sa kabilang banda, biglang nagsimulang kumanta si Brad ng hindi maganda. Hindi napigilan ni Hailey at Marisa ang tumawa. Gayunpaman, masasabi ni Lauren na ang kanyang kapatid ay nanunuya at sa makatuwid ay hindi tumawa. Saka hindi pa naririnig ni Jordan ang kantang iyon, kaya hindi niya alam kung ano ang gustong ipahiwatig ni Brad. Hahahahan! Isang grupo ng mga baliw. Hindi siya pinansin ni Jordan at sa halip, nagpatuloy sa pagkain para mapunan ang kanyang lakas pagkatapos ng nakakapagod na gabi. Maya-maya, 9:00 na ng gabi at katatapos lang ng hapunan ni Jordan. Gusto niya munang maghapunan bago umuwi. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na lalakas pa ang ulan. Nang makita ang kanyang suliranin, sinabi ni Stefan, Jordan, napakalakas ng ulan sa labas at hindi ligtas para sa iyo na magmaneho. Huwag kang umuwi ngayong gabi. Dito ka na lang magdamag. Ang kwarto ni Lauren ay nasa 2nd palapag. Naman. Walang dahilan para tumanggi dahil hindi tutol si Jordan sa ideya na manatili sa bahay ng kanyang mga biyenan. Gayunpaman, ang katotohanang naririto si Hailey ay naging dahilan para hindi siya komportable. Nasa 2nd floor din ang kwarto ni Hailey at Brad, sa tapat mismo ng kwarto ni Jordan at Lauren. Matapos ihiga ang kanyang anak na si Chloe sa kama, bumalik si Jordan sa kanyang sariling silid. Pagsapit ng 11 ng gabi, bumalik ang lahat sa kani-kanilang kwarto para matulog. Gayunpaman, may 2 katok sa pinto ng kwarto ni Jordan at Lauren. Nagkatinginan sina Jordan at Lauren, at nang makita ni Jordan na matutulog na si Lauren, sinabi niya, pupunta ako at bubuksan ko ang pinto. Binuksan niya ang pinto, buti na lang nakita niyang si Hailey iyon. Anong problema? Si Hailey, na nakasuot ng Chanel na pajama at nakasuot pa rin ng pabango na pinakapamilyar kay Jordan, ay nagsabi, naghahanap ako para sa inyo na mahiram. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jordan. Sabi ni Hailey, yung kailangan mong gamitin sa gabi. Kailangan din namin pero wala kaming binili. Naguguluhan na sabi ni Jordan, anong kalokohan ang binibiro mo? Nang matapos siyang magsalita ay napagtanto ni Jordan ang gustong hiramin ni Hailey. Galit na galit si Jordan. Hailey Camden, sinasadya mo bang asarin ako? Huwag mong subukang humiram ng kahit ano sa akin, wala tayo. Pagkasabi noon ay galit na galit niyang isinara ang pinto. Napakakuripot. Galit na umalis si Hailey. Pagkabalik, agad na lumabas si Lauren upang aliwin si Jordan nang makita kung gaano ito galit. Honey, what's wrong? Ano bang hiniram ni Hailey?
Galit na sinabi ni Jordan, wala siya dito para manghiram ng anuman kundi para sadyain akong asar. Patuloy na hinahaplos ni Loren ang likod ni Jordan at aliw siyang kinausap. I'm sorry, honey. Kasalanan ng nanay ko ang lahat kung bakit sinasadya niyang manatili si Hailey para magalit ka. Aalis tayo bukas at hindi na dito titira, okay? Okay, sabi ni Jordan sabay hawak sa kamay ni Loren. Siya ay natutuwa na ang kanyang asawa ay naintindihan siya ng husto at hindi nag-isip para sa kanya sa lahat ng bagay. Tila lahat ng babaeng nakilala niya pagkatapos niyang hiwalayan si Hailey ay napakabait at maunawain. Malumanay na sabi ni Loren, gabi na. Tara matulog na tayo ng mas maaga. Okay. Masasabi ni Jordan na nahihiya at nagulat si Loren. Sa unang pagkakataon na nakita niya si Loren, akala niya ay isa itong aloof at malamig na diyosa. Hindi niya akalain na magiging ganoon kaklingi ito pagkatapos siyang pakasalan. Maya-maya, pinatay ang mga ilaw sa kwarto ni na Jordan at Loren. Sa kabilang banda, nanatiling maliwanag ang mga ilaw sa kwarto ni na Brad at Hailey. Makalipas ang mga 40 minuto, muling bumukas ang ilaw sa kwarto ni na Jordan at Loren. Sa kabaligtaran, namatay ang mga ilaw sa silid ni na Brad at Hailey sa sandaling ito. Binuksan ni Jordan ang mga ilaw, lumabas ng kwarto, at naglakad patungo sa banyo sa ikalawang palapag ng villa para maghilamos. Nagkataon namang hawak ni Hailey ang kanyang phone sa kanyang kanang kamay at gamit ang flashlight function ng kanyang phone habang naglalakad siya papuntang banyo. Nagkataon namang nabangga silang dalawa. Sa sandaling ito, halos hating gabi na. Napatingin si Jordan kay Hailey na nakasuot lang ng pink na tank top at shorts. Siya ay lubhang maingat na parabang siya ay gumawa lamang ng isang bagay na kakilakilabot. Malas talaga ang pakiramdam ni Jordan dahil hindi niya akalain na masasalubong siya sa ganoong pagkakataon. Nagkataon na gusto nilang dalawa na gumamit ng banyo sa sandaling ito. Bilang lalaki, natural na hindi siya makikipag-away sa kanya. Sabi niya, sige, bababa na ako para maligo. Pagkasabi nun ay nilibot niya ang mata niya kay Hailey at saka naghanda para umalis. Hawakan mo dyan. Biglang tinawagan ni Hailey si Jordan at nagtanong, Jordan, anong meron sa tingin mo sa mga mata mo? Anong hitsura? Tanong ni Jordan. Malamig na yumuko si Hailey at napabulalas, malinaw na iniinis mo ako. 3 taon akong kasal sayo. Bakit hindi ko masabi? Hindi naman itinanggi ni Jordan. Tama, ayaw talaga kita at minamaliit kita. Gusto ko lang isuka sa isiping ikaw ang naging asawa ko at ang babaeng pinakamamahal ko noon. Lalo kang naging mura at walang hiya. Itinuring kita noon bilang pinakamarangal at pinakamalinis na babae sa mundo. Kahit 3 taon na tayong kasal, hindi mo man lang ako hinayaang makipagtalik sa'yo, ngunit wala akong hinanakit sa'yo. In the contrary, that made me feel that you're very noble, unlike other women. Pero paano naman ngayon? Kahit kanino ka natutulog. Ngayon, feeling ko naging tanga ako sa 3 taon na yon. Nagalit si Hailey na ininsulto at hinamak ni Jordan na nagpahiya sa kanya. Smack! Sinampal siya ni Hailey at napabulalas, bawal kang magsabi ng ganyan tungkol sa akin. Ha, you have the guts to do it pero hindi mo hahayaang pag-usapan ito ng iba. Smack! Hinampas din siya ni Jordan sa likod habang umaatungal, wala kang karapatang sampalin ako ngayon. Kahit na magkasama talaga kayo ni Brad ngayon, bayaw mo pa rin ako. Saka pinaglalaruan ka lang niya at siguradong hindi ka niya pakakasalan. Ang sampal ni Jordan ay nasaktan sa pisikal ni Hailey, pati na rin sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. She glowered at him and she said, Jordan Steele, scumbag ka. Kaya pwede kang makisama sa ibang babae, pero hindi mo ako papayagang makipag-date sa ibang lalaki, ha? Fine, hahayaan kitang ipahiya ang sarili mo sa harap ng mga biyenan mo. Pagkasabi nun ay biglang sumigaw si Hailey sa banyo. Ah! Tulong! Brad, halika at iligtas mo ako. Jordan, anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan, bitawan mo ako. Tita Marisa, Tio Stefan, dalian mo akong iligtas. Sabi ni Hailey habang pinupunit ang damit at buhok. Nagulat si Jordan. Ano ang sinusubukang gawin ni Hailey Camden? Maaliwalas na ng madaling araw kaya tahimik at malinaw na maririnig ang kaunting paggalaw. Saka kanina lang sumigaw si Hailey. Agad na tinakpan ni Jordan ang bibig ni Hailey at napabulalas, asawa, tumigil ka sa pagsigaw. Gayunpaman, pinilit ni Hailey na siraan si Jordan habang kinakagat nito ang kamay nito at patuloy na sumisigaw ng malakas.
Hindi nagtagal, sinuot ni Loren ang kanyang mga damit at lumabas ng silid habang si Brad ay naggulong palabas ng kanyang silid sa dekuryenteng wheelchair. Sa kabilang banda, si Stefan at Marisa din ay mabilis na bumaba mula sa kwarto sa ikatlong palapag para bumaba para tingnan ang sitwasyon. Pumunta silang apat sa banyo sa dalawa ni floor, only to see that Jordan and Hailey were both scartily claimed. Saka magulo ang buhok ni Hailey at may bahid ng luha ang mga mata na parang may nangyari talaga. Nang makita ni Hailey si Marisa na naglalakad ay lumipat din siya kaagad. Tita Marisa, kailangan mong magsalita para sa akin. Kadadating ko lang sa banyo at talagang sinubukan ni Jordan na Galit na galit si Brad na namula rin ang mukha. Jordan Steele, hamak ka, kasal ka lang kay Loren at iniisip mo na siyang lokohin. Tao ka ba talaga? Ayaw ni Jordan na inaabuso ng iba, lalo na ang mga babaeng tulad ni Hailey, at muli niyang sinigawan si Hailey, katawa-tawa. Naiinis ako sa nakikita mo lang. Paano ako makakapagbigay ng kalayaan sa iyo? Gayunpaman, hindi naniwala si Marisa kay Jordan. Lumapit siya kay Jordan, itinaas ang braso, at binigyan siya ng isang malakas na sampal. Smack! Galit na galit si Marisa. Jordan! Kasal ka na kay Loren at dapat wala ka ng kinalaman sa dati mong asawa. Girl-in-law na ng bayaw mo si Hailey. How can you take liberties with her? I know what it is. You must be feeling cynical about what Brad did to you in the past so you're trying to back at him in the same way, ha? Nabaril mo na si Brad sa paa at gusto mo na naman siyang pahirapan ngayon, ha? Hindi nakaimik si Jordan. Hindi. Nagmamadaling tumayo si Loren sa harap ni Jordan at sinabing, Nay, paano mo matamaan ang isang tao kung hindi mo pa nakukuha ang lahat? Naniniwala ako na hindi ganoong tao si Jordan. Ikaw, Lee. Magsasalita pa lang sana si Marisa nang biglang kumulog si Stefan, tama na. Manahimik na kayong lahat at bumalik na kayo sa mga kwarto nyo. Bawal na kayong lumabas. Si Stefan ay palaging banayad at pino bilang isang ama at bihira siyang magalit. Nang marinig nila ang kanyang mga salita, walang nangahas na magsalita pa at bumalik sa kanilang mga silid. Honey, you're wearing such beautiful dress bright early in the morning. Are you going on a date with some hunk? Sa pagkakataong iyon, isinusuot ni Loren ang kanyang hikaw sa harap ng salamin. Nang makitang gising na si Jordan, nakangiti niyang sinabi, Honey, gising ka na. Nakalimutan mo ba? Inaya kami ni Jesse at Yumi para mag-almusal kaninang umaga. Habang sinasabi yon, umupo si Loren sa gilid ng kama. Ang mahinang bango ng Hermes Orange Starlight perfume ay agad na umagos hanggang sa kanyang ilong. Hindi napigilan ni Jordan na hawakan ang balingkinitang pulso ni Loren. Ang mag-asawa ay halos hindi mapaghihiwalay sa mga araw na ito. Natatawang sabi ni Jordan, magkikita lang kami ng kapatid ko at hipag. Bakit ka pa magdamit ng ganyang formal na damit? Pamilya tayo, normal lang ang pananamit mo. Sinabi ni Loren, paano ko gagawin yon? Nabalitaan ko na ang iyong kapatid na lalaki at hipag ay nananatili sa British Royal Family. Kung sakaling magkita tayo, hindi ba ako magiging masyadong masungit kung ako ay nagsusuot ng masyadong kaswal? Noon lang naintindihan ni Jordan kung bakit formal ang suot ni Loren. Sa katunayan, ang mga tao mula sa mga kilalang pamilya ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa etiketa kapag nakikipagkita sa mga bisita. Sa pagkakataong ito, biglang napansin ni Jordan na naka-makeup na si Loren pero hindi siya naglagay ng kahit anong lipstick. Honey, parang nag-apply ka ng foundation and everything except lipstick, paalala ni Jordan. Gayunpaman, si Loren ay tila hindi nagpanik. Sa halip, mukha siyang nahihiya. Ako hindi ko nakalimutan. Napangiti si Jordan at biglang naintindihan kung bakit sinasadya ni Loren na iwan ang kanyang lipstick. Gusto pala niya ng morning kiss. Ha, mga babae. Si Loren pala, na laging dalisay at simple, is such a scheming girl. Nagkunwaring hindi naintindihan ni Jordan ang pinalalabas niya at nagmamadaling bumangon sa kama. Galit niyang sinabi, mahuhuli na tayo. Magmamadali akong maghilamos para makaalis na tayo. Sandali lang, honey. Yuf! Hinatak ni Loren ang shirt ni Jordan, ngunit dire-diretsong lumayo si Jordan, na ikinagalit niya kaya natapakan niya ang kanyang mga paa. Tuwang-tuwa si Jordan. Naisip niya noong una na pagkatapos na ikasal kay Loren, ang dalawa ay maglalayo sa isa't isa. Sa kanyang pagtataka, ang kanilang relasyon ay umunlad ng napakabilis.
Sa loob lang ng 3 araw, naging close na sila kaya nagagawa nilang mag-asaran at magbiro ng walang awkwardness. Huminto na ang ulan ngayon at pagkatapos magbihis ng mag-asawa ay nag-drive na sila papunta sa hotel kung nasaan sina Jess at Yumi. Ang hotel na tinutuluyan ni Jess ay kadalasang ginagamit na venue para tumanggap ng mahahalagang bisitang dayuhan, tulad ng mga dignitaryo, royal family, sikat na figure, scientist at iba pa. Walang paraan para makapasok ang mga ordinaryong tao. Nang pumasok sina Jordan at Lauren, kailangan nilang sumailalim sa isang security frisk. Una, iniskan sila ng makina bago sila kinurot ng mga security personnel. Doble ang seguridad. Siyempre, ang mga security officer na nagsagawa ng inspeksyon ay may halong kasarian upang ang bawat bisita ay hahanapin ng isang opisyal ng parehong kasarian. Gayunpaman, nakakagulat na nakaramdam ng kaunting selos si Jordan kahit na pinapanood ang isang babaeng humawak sa katawan ni Lauren. Jeez, hindi naman talaga ako na in love kay Lauren, di ba? Nagsiselos talaga ako dahil doon. Hindi dapat ganoon kabilis. Ang tunay na damdamin ay maaaring umunlad sa mahabang panahon. 3 araw pa lang kasal sina Jordan at Lauren pero bakit ganoon na lang kalakas ang nararamdaman niya para rito? Si Jordan ay nag-aral ng psikolohiya, kaya hindi niya kailangang umasa sa iba upang suriin ang kanyang mga damdamin habang sinimulan niya itong gawin mismo. Sa palagay ko ang dahilan kung bakit mabilis kong nagustuhan si Lauren ay dahil magkatulad sina Lauren at Hailey sa isa't isa. Pareho silang maganda at dati ay gusto ko si Hailey, ngunit hindi karapat-dapat si Hailey na mahalin ako ng malalim. Sa kabilang banda, si Lauren ay hindi lamang kasing ganda ni Hailey, mayroon din siyang mga bertud na wala sa maraming babae. Siya ay mabait, tapat at maunawain. Masasabi kong nasa kanya ang lahat ng pakinabang ni Hailey at wala sa kanyang mga kapintasan. Matapos ang maingat na pagsusuri, naramdaman ni Jordan na marahil ay hindi magtatagal para tuluyan na siyang ma-in-love sa isang perpektong babae. Victoria, bumalik ka kaagad. Kaya lang ipagdasal ni Jordan ang kanyang sarili sa ganoong paraan. Kung hindi, hindi talaga siya sigurado. Hindi ko ba kayang iwan si Lauren kapag nagpakita si Victoria isang araw? Jess? Emma? Agad namang nakita ni na Jordan at Lauren sina Jess at Yumi nang makarating sila sa restaurant ng hotel. Pagbalik ni na Marisa at Stefan sa kanilang kwarto sa 2 palapag, tinanong ni Stefan si Marisa. Naniniwala ka ba talaga sa sinabi ni Hailey? Maganda nga si Hailey at baka may matagal pa ring nararamdaman si Jordan para sa kanya. Pero si Jordan ay isang promising na binata mula sa isang mayamang pamilya, at kahit gaano pa niya ito kagusto sa kanya, hindi siya makakasama nito sa banyo ng bahay ng kanyang mga biyenan, tama. Malamig na yumuko si Marisa at sinabing, syempre alam kong nagsisinungaling si Hailey Camden. Sinadya ko lang iyon dahil gusto ko siyang suntukin at ilabas sa kanya para kay Brad. Ang iyong anak ay baldado at gayon paman ay tumatawa at nakikipagbiruan ka pa rin sa buong maghapon sa salarin na naging dahilan upang siya ay mapunta sa ganoong paraan. Tinatrato mo ba si Brad bilang iyong anak? O may hinala ka ba na may nagawa akong mali sa'yo at hindi mo tunay na anak si Brad? Walang magawang sabi ni Stefan, "Oh, anong sinasabi mo? Honey, baka nagkamali si Brad tungkol dito pero isipin mo na lang kung gaano kalakas ang Stiles. Buti na lang at maganda ang ugali ni Jordan at nakikinig siya sa mga payo. Kung ito ay alinman sa mga kapatid niya, ano sa tingin mo ang mangyayari kung niloko sila ng kanilang mga asawa?" Pinag-isipan ito ni Marisa at naalala kung gaano kahanga-hanga si Jess. Siguro namatay na sana si Brad. Sumang-ayon din si Stefan sa palagay ni Marisa. Totoong mukhang simple at hindi ambisyosa ang nakatatandang kapatid ni Jordan dahil handa pa itong ibigay ang kapangyarihan at ari-arian na mayroon siya kay Jordan. Gayunpaman, alam ni Stefan na ang mga inapo ng Stiles ay dumanas ng mahihirap na pagsubok kaya wala ni isa sa kanila ang hangal at simpleng pag-isip. Ito lang ang nagparamdam kay Stefan na hindi maarok si Jess. Pagkabalik ni na Jordan at Lauren sa kwarto, sobrang awkward si Jordan sa pagharap sa kanya. Ayaw niyang magkamali si Lauren na itinuring niya ang kasal bilang laro ng bata. Lauren, huwag kang makinig sa kalokohan ni Hailey. Hindi ko siya ginalaw at siya pa ang nagtangka na i-frame ako. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, ngumiti si Lauren. Honey, hindi mo na kailangan magpaliwanag sa akin, naniniwala talaga ako sa'yo. Lauren, hindi inaasahan ni Jordan na magtitiwala sa kanya si Lauren at sa gayon ay labis na naantig.
Bubuhos pa rin kinaumagahan, kaya umalis sina Jordan at Lauren kasama si Chloe nang walang paalam sa mga magulang ni Lauren. Hindi man lang sila kumain ng almusal. Si Lauren ang nagsuggest nito dahil alam niyang ayaw makita ni Jordan si Hailey sa almusal. Laging pinag-iisipan ni Lauren si Jordan at inuuna siya. Para sa kapakanan ni Jordan, kaya niyang talikuran ang lahat ng kagandahang asal, maging sa kanyang mga magulang. Sinong lalaki ang hindi gugustuhing makasal sa ganyang asawa? Sa pagbabalik, si Chloe ay nakatulog kaagad pagkasakay niya sa kotse dahil maaga siyang nagising matapos siyang magising bago siya nakatulog. Pagkatapos ay tinanong ni Lauren si Jordan, "Mahal, dapat ba nating bigyan si Chloe ng isang nakababatang kapatid na lalaki o babae?" Dalawang magkasunod na araw na silang natulog sa isa't isa, kaya naisip niya na malamang na magpapatuloy sila sa isang mapagmahal na relasyon sa hinaharap. Kaya naman, naisipan ni Lauren na bigyan ng isa pang anak si Jordan. Sa kabilang banda, pakiramdam ni Jordan ay inilagay siya sa isang mahirap na lugar. Talagang nagsimula na siyang magkagusto kay Lauren, ngunit hindi niya nakakalimutan si Victoria. Hindi rin niya nakalimutan na pinakasalan niya si Lauren para malaman ang kinaroroonan ni Victoria. Habang nagmamaneho, sinabi ni Jordan, walang padalos-dalos. Kung mabuntis ka, hindi ka pwedeng pumunta saan man dahil maaari ka lang manatili sa bahay para alagaan ang pagbubuntis. Kakasal lang natin, gusto pa rin kitang dalhin sa buong mundo para magsaya. Gustong-gusto ni Lauren ang palusot na yon dahil gusto rin niyang maglibot sa mundo kasama si Jordan. Okay, fine. But you have to take responsibility if I accidentally get pregnant when we're travel, sabi ni Lauren habang tumatawa. Ngumiti si Jordan at sinabing, ako ang mananagot, huwag kang mag-alala. Kaya lang, lumipas ang isang araw. 6:30 kinaumagahan, dahan-dahang iminulat ni Jordan ang kanyang mga mata, at nakita niyang wala na si Lauren sa tabi niya. Lumingon siya at nakitang naka-makeup na si Lauren at isang magandang puting damit. Napaka-elegante niyang tingnan, lalo na pagkatapos niyang suotin ang pinakamahal na pares ng hikaw sa mundo na ibinigay sa kanya ni Jordan. Pabirong tanong ni Jordan. Nag-aalmusal sina Jess at Yumi sa pampublikong dining area, nakasuot ng angkop na kasuotan para sa setting. Wala masyadong tao dito dahil karamihan sa kanila ay mga dayuhan. Pumunta ka at tulungan ang iyong sarili sa ilang pagkain. Ngumiti si Yumi sa dalawa. Buffet style ang almusal at hindi na kailangang magpakita ng tiket ang mga parokyano para kumain doon. Ang sinumang makapasok sa hotel ay malayang pumili mula sa napakaraming daan-daan at kahit libu-libong delicacies. Nauna na si Lauren ng isang hakbang at pumulot ng pagkain. Bagamat gusto rin siyang sumama ni Jordan, tumayo na si Jesse at naglakad sa mga sandaling ito. Sinabi ni Jesse, Jordan, sumama ka sa akin sa itaas para kumuha ng isang bagay. Babalik tayo ulit para kumain pagkatapos. Oh. Hindi kumibo si Jordan at sa halip, nag-walk out kasama si Jess. Nang makarating siya sa elevator, tinanong ni Jordan, Jesse, walang nangyari sa isi nitong mga nakaraang araw, di ba? Yumiling si Jess. Ayos lang, nandito ako kasama ang prinsipe at ang prinsesa para sa ilang mga usapin sa negosyo at mga pribadong bagay din ang mga Howard ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa akin. Swiping his card, pumasok si Jess sa kwarto pero parang wala naman siyang hinahanap. Masasabi ni Jordan na sinadya siya ni Jesse na umakyat sa itaas para makausap siya ng mag-isa. Jordan, aalis ako mamayang gabi. Medyo nagulat si Jordan. Aalis ka mamayang gabi? Hindi mo ba gustong manatili pa ng ilang araw? Gusto ka ulit ng mga magulang at lolo ni Lauren na kumain kasama ka? Umiling si Jess na may taimtim na ekspresyon. Malaking panganib ang ginawa ko sa pagpunta dito. Hindi ako makakatagal dito. Tumango si Jordan, nauunawaan na ang kasalukuyang sitwasyon ng mga Steele ay talagang nasa napakahirap na yugto. Sa pagpapatuloy, sinabi ni Jesse na may mahigpit na ekspresyon, bago ako umalis, may ilang bagay na gusto kong sabihin sa'yo. Pagkatapos ng mga huling araw ng pagmamanman, nalaman ko kung nasaan si Jemmy. Nasaan si Jemmy ngayon? Curious na tanong ni Jemmy. Umiling si Jess at sinabing, hindi ko alam, pero pumunta siya sa EA kanina at isinama pa niya si Victoria. Agad namang natigilan si Jemmy. Jess, anong sabi mo? Sinabi mo bang kinuha si Victoria? Noon pa man ay naisip ni Jordan na ang mga Howard ay pinananatiling bihag si Victoria upang pilitin siyang pakasalan si Lauren.
Bilang tugon, kinuha ni Jesse ang isang larawan mula sa isang handbag. Parang kaka-print out lang. Tingnan, narito ang larawan na kuha ng surveillance camera sa paliparan noong araw na yon. Tiningnang mabuti ni Jordan ang litrato nilang dalawa. Gayunpaman, batay sa kanilang mga figura at hitsura sa kanilang mga mata, si Jordan ay 100% sigurado na sila Jamie at Victoria. Sa katunayan, ang suot ni Victoria ay katulad ng suot niya noong araw na naghiwalay sila. Walang pagkakamali, ito si Victoria. Tuwang-tuwa si Jordan. Ito ang unang pagkakataon na nakakuha siya ng anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Victoria mula nang mawala ito ng walang dahilan. Sa sandaling ito, napagtanto din ni Jordan na ang mga koneksyon ni Jesse ay mas malakas kaysa sa kanya. Matagal na niyang sinuri ngunit hindi pa rin niya nadidiskubre ang kinaroroonan ni Victoria. Gayunpaman, 3 araw pa lamang si Jesse dito at gayunpaman, nakakita na siya ng larawan nina Victoria at Jamie. Besides, medyo matagal na rin simula nung nawala siya. Habang tumatagal mula nang lumipas ang isang bagay, mas mahirap imbestigahan ito. Sa katunayan, dumaan din si Jess sa isang pagsubok mga 7 o 8 taon na ang nakalilipas. Sa makatuwid, mayroon siyang sariling network ng mga koneksyon at mga alipors dito. Gayunpaman, si Jesse ay palaging isang napakapribadong tao. To the point na kahit si Jordan, ang kanyang kapatid, ay hindi alam kung kaninong alipors ni Jesse, lalo pa ang mga tagalabas. Habang hawak ang litrato, tuloy-tuloy na nagtanong si Jordan, bakit inalis ni Jamie si Victoria? Sa sandaling ito, nakakagulat na ibinaba ni Jesse ang kanyang ulo at bumuntong hininga na para bang nahihirapan siyang magsalita. Dahil kung gaano kamahal ni Jordan si Victoria, paano niya matitiis na hindi alam ang sagot? Hinawakan niya ang damit ni Jesse at malakas na nagtanong, Jesse, may alam ka ba? Dali, sabihin mo sa akin. Tila inilagay sa isang lugar, sinabi ni Jess, Jordan, ikaw at ako ay lumaki kasama si Jamie. Ngayon na tayo ay nasa hustong gulang, maaari tayong dumaan sa mahabang panahon nang hindi nakikipag-ugnayan sa isa't isa o nagkikita. Ngunit sa palagay ko, hindi naglaho ang ating pagkakapatiran. Ganon din ang naisip ni Jordan. Silang tatlo ay palaging malapit at ang kanilang relasyon ay higit na mabuti kaysa sa karamihan ng mga kapatid ng ordinaryong pamilya. Sabi ni Jesse, ngunit sa huli, hindi kami ipinanganak ni Jamie sa isang ina. Maaaring ituring namin siya bilang aming biolohikal na kapatid, ngunit maaaring hindi niya kami tratuhin bilang kanyang mga kapatid. Palagi kong nararamdaman na may matinding galit siya sa aming dalawa. Ano? Natigilan si Jordan. Bakit Jamie? Sabi ni Jesse, Jordan, pag-isipan mong mabuti. Ipinadala niya si Lauren sa iyo sa panahon ng iyong pagsasanay sa larangan ng digmaan. Sa tingin mo ba ito ay nagkataon o sinasadya niya? Maraming magagandang babae sa bansa. Sa lahat ng kababaihan, bakit kailangan niyang pumili ng isa mula sa isang makapangyarihang pamilya tulad ng mga Howard? Sa totoo lang, pinag-isipan din ni Jordan ang tanong na iyon at naramdaman niyang tiyak na hindi nagkataon na ipinadala sa kanya ni Jamie si Lauren. Maaaring napakarilag ni Lauren, ngunit hindi lang siya ang kagandahan sa paligid. Bukod dito, naroon din si Hailey, na mula sa isang third-tier na pamilya at hindi pinahahalagahan ng kanyang lola. Ang saya sana kung ibinigay niya si Hailey kay Jordan at hayaan itong paglaruan ito. Pagkatapos ng gawain, hindi na rin siya hahabulin ng mga Camden. Tinanong ni Jesse, naghiganti ba ang mga Howard sa iyo dahil sa nangyari sa pagitan niyo ni Lauren? Nanganganib din ba ang buhay mo minsan? Tumango si Jordan. Sinadya ni Brad na suhulan si Hailey ng pera para humingi ng hustisya para kay Lauren na nilabag ni Jordan. Siya ang naging sanhi ng Jordan na magkaroon ng isa sa kanyang kambal na anak na naging ama ng isa pang lalaki, na iniwan si Jordan sa gilid ng pagbagsak sa huli. Pagkatapos nito, pinasok ni Jordan ang tahanan ng mga Howard. Kung hindi lang ang hugis-like na sasakyang panghimpapawid na dinala niya at itinago sa malapit, napatay na siya ng mga Howard. Si Jamie ang dahilan ng lahat. If Jamie hadn't taken Lauren away and given her to Jordan, these nonsensical things wouldn't have happened at all. Jess continued, although I don't want to think of early brother like this, after piecing things together. I can only deduce that Jamie did this on purpose, just to borrow the power of the Howards to kill you. Jordan was so appalled that he subconsciously took a step back and asked, what? Jamie wants to kill me. Jordan couldn't believe this fact at all.
All along, Jemmy had been very good to him and he would often pick the most beautiful women for him and send him the best food and gifts in the world. Could this all be an illusion? Jordan did not dare to believe his ears at all. Why did he do that? We might not be born to the same mother, but there's no need for him to kill me either. The Steels have so many assets, which are enough for all 7 of us to share equally and enjoy for the rest of our lives. There's no reason for him to do this just to fight for a greater share of the assets. After a moment of silence, Jess said, "It's not for the sake of money but the family secret." The family secret. What exactly is the secret that would be revealed to them only after they completed all the trials given Eli the family? Could it be something that's worth more than their assets of over $100 billion? Sorry, Jordan, I can't reveal anything about the family secret to you for now because you haven't completed all the family's trials yet, said Jess. Jordan knew that this was the family rule and even their father didn't mention a word about it to Jordan. So he only said, "Just want to know if that family secret is more tempting than our family's dozens of billions of dollars worth of assets." With a contemptuous smile on his face, Jess said, "How can those assets be compared to our family secret? Our family secret is priceless. It can't be measured with money." Jordan was shocked and he didn't expect the family to be so impressive. However, he did not want to think about those secrets and other things for the time being. All he wanted was to find Victoria. Jordan asked, "Jess, did you find out where Jemmy took Victoria?" Jess shook his head and said, "The only thing I'm certain about is that they're both no longer in the Leos. However, I have sent people to go around searching and once they find them, I might resort to extreme and forceful measures to arrest him. If I hurt him, I hope you can understand, Jordan. It's not that I don't care about brotherhood but because he's gone too far." Jordan was put on the spot. "Jess, it's better not to be too ruthless. I'm afraid something will happen to Victoria if she's in his hands. Besides, I want to ask him the reason that he did this." Jess nodded and continued, "I now suspect that Jemmy and the Howards have joined forces." "What? Jemmy and the Howards have joined forces?" Jordan was stunned again. Lumakad si Jess patungo sa kortina at sinabing, "Base sa mga obserbasyon ko nitong mga nakaraang araw, natuklasan ko na interesado si Martin Howard sa sikreto ng aming pamilya. Masasabi ng matandang Foji na yon mula sa mga dekada na ang nakalipas na hindi lang mayaman si Lolo, kundi maraming sikreto din noon pa man ay gusto niyang maging in-laws namin at gamitin ang kasal para malaman ang sikreto ng aming pamilya. Bagaman si Jemmy, tulad mo, ay hindi pa nakumpleto ang lahat ng mga pagsubok, hinala ko na alam na niya kung ano ang sikreto ng pamilya." Nagulat si Jordan. "Paano ito posible?" Yumiling si Jess. "Binabugbugan ako. Maaaring nalaman niya ito nang hindi sinasadya, o baka isa sa mga miyembro ng pamilya natin ang nagbunyag sa kanya. 2 sa 3 lalaking ikatlong henerasyong tagapagmana ng Steeles ang talagang alam na ang tungkol sa sikreto ng pamilya. Parang si Jordan lang ang walang alam." Iyon ay nagparamdam kay Jordan na siya ay nahuhuli ng napakalayo, kaya nangako siyang pabilisin ang pagkumpleto ng mga pagsubok at alamin kaagad kung ano ang mga sikreto ng pamilya. Nagpatuloy si Jesse, "May iba pa akong hindi alam kung dapat ko bang sabihin sa'yo, dahil napansin kong medyo nagkakasundo kayo ni Lauren, at parang talagang nagmamahalan kayong dalawa." Agad namang nabigla si Jordan sa narinig. "May kinalaman ba iyon kay Lauren?" "Ano yon? Sabihin mo, matatanggap ko." Mula nang maranasan ang suntok na ginawa ni Hailey sa kanya, pakiramdam ni Jordan ay wala ng babaeng makakasakit sa kanya. "Sorry, Jordan, nitong mga nakaraang araw, nagpadala ako ng isang tao para imbestigahan ang asawa mo. Nalaman ko na hindi pala infatuated at loyal sa'yo si Lauren. Hindi siya magandang babae. Nagpapanggap siyang wagas, inosente, at baliw na in love sa'yo pero gawa lang iyon. Jordan, huwag kang magpapaloko sa kanya at huwag kang ma-in-love sa kanya. Dapat siguraduhin mong hindi mo hahayaang mahulog ka sa kanya. Ayokong maulit ang kasaysayan niyo ni Hailey." Natigilan si Jordan sa gulat matapos marinig ang sinabi ni Jess. Sa nakalipas na 3 araw, sila ni Lauren ay magkasama at halos hindi mapaghihiwalay. Si Lauren ay nagte-text sa kanya at nakikipag-chat sa kanya kahit na siya ay nasa banyo para lang maramdaman niya ang presensya nito sa bawat sandali.
Tila isang perpektong babae si Loren at kasama ang lahat ng pagkakautang niya sa kanya, matagal na siyang nahulog sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Jess kay Jordan na siya ay isang masamang babae sa sandaling ito. Sinabi niya sa kanya na lahat ay peke. Hindi pwede. Si Jordan ay napapagod at sumigaw, hindi ako naniniwala. Hindi siya maaaring maging isang masamang babae. Ako lang ang taong minahal niya sa buhay na ito at ang tanging taong naging intimate niya. Nabalisa si Jess at idiniin niya ang magkabilang balikat ni Jess pababa. Jordan, wag kang ang tanga. Almost 30 years old na si Loren at isa siyang magandang babae mula sa magandang family background. Wala rin siyang social phobia at mahaba ang listahan ng mga manliligaw niya. How could you be the only man she's ever slept with all these years? Parte lahat yan ng pagpapanggap niya. Alam niya na gusto mo ang mga babaeng puro at inosente. Kaya naman sinadya niyang gumawa ng ilusyon na ikaw lang ang minahal niya sa buong buhay niya. Napatulala si Jordan. Totoo kaya ang sinabi ni Jess? Kung tutuusin, nagdududa rin si Jordan dahil tila malabong sa kanya na ang isang normal na babae ay mananatiling single ng ganoon katagal. Biglang naalala ni Jordan ang pagkakasakit ni Loren at sinabing, Jesse, wala kang ideya na nagkaroon ng kakaibang sakit si Loren mula nang bumalik siya mula sa larangan ng digmaan. Isang psychiatrist sa EC ang nakaisip ng ideya na gamutin siya gamit ang hypnotic consciousness manipulation, kaya siya. Nang hindi pinatapos si Jordan, sumingit si Jess. Hindi mo na kailangang ituloy. Alam ko na ang tungkol dito, Matt Gele ang pangalan ng doktor na yon, tama ba? Tumango si Jordan. Sa kanyang pagtataka, sinabi ni Jess, si Matt ay isa sa mga tauhan ni Loren. Ang kanyang mga salita ay parang kulob na tumama sa ulo ni Jordan. Ano? Anong pinagsasabi mo? Nagsimulang mautal si Jordan. Mahigit isang beses na nakipagtalik si Matt kay Loren. Loko, huwag kang maniwala sa sinasabi ni Loren, hindi siya simpleng babae. Pinakasalan ka niya para malaman mo ang sikreto ng pamilya natin. Sa pagkakataong iyon, hindi nakaimik si Jordan. Sa kanyang isipan, patuloy na lumalabas ang maganda, makinis at dalisay na figura ni Loren at ang mga salitang sinabi nito para linlangin siya. Dahil magkahawig ng husto sina Loren at Hailey, ang mga imahe nilang dalawa ay patuloy na lumalabas sa kanyang isipan. Sa wakas, naging isang babae ang dalawang babae. Di kaya si Loren, tulad ni Hailey, ay isa ring mapagpanggap na babae na maganda pero puno ng kasinungalingan. Nang makita ni Jess kung gaano katulala si Jordan, sinabi ni Jess, I'm sorry, Jordan, ngayon ka lang nagpakasal at nasa honeymoon period ka. Hindi ko dapat sinabi sa'yo ito. Pero kung itikom ko ang bibig ko tungkol dito at hahayaan kang lumubog pa, lalo kang magiging miserable kapag nalaman mo ang katotohanan balang araw. Ginagawa ko rin ito para sa ikabubuti mo. Jordan, humanap ka ng pagkakataon para hiwalayan siya habang hindi ka pa nagkakaroon ng matinding damdamin para sa kanya. At umalis ka na rin sa tahanan ng mga Howard. Kung may gagawin sila sa'yo, sabihin mo sa akin at magpapadala ako ng susundo sa'yo at ihatid ka pabalik sa England. Pagdating mo sa England, walang maglalakas loob na haharapin ka. Kami ni Yumi ang bahala sa buong buhay mo. Naikuyom ni Jordan ang kanyang kamao. Paano na lang siya makikipaghiwalay at lumayo ng ganyan? Hindi hahayaan ni Jordan ang mga bagay nang hindi inilalantad ang tunay na kulay ni Loren at pinipilit siyang aminin ang kanyang pagkukunwari. Loren, siguradong hahanap ako ng ebidensya ng relasyon niyo ni Matt o kahit sinong lalaki. Sa ngayon, tingnan natin kung may pisings ka pa para sabihin sa akin na ako lang ang lalaking minahal mo sa buong buhay mo. Tingnan natin kung may pisngi ka pa para sabihin na ang pangarap mo ay ang pakasalan ako. Tunay nga, gaya ng sasabihin ng marami, mas maganda ang isang babae, mas mapanlin lang siya. Ang dating asawa ni Jordan, si Hailey ay isang babae, at tila ganoon din si Loren. Gayunpaman, palaging naawa si Jordan kay Loren. Nakitulog pa ito sa kanya dahil sa pakikiramay sa kanya at guilt na pinagkaitan niya ito ng normal na buhay. Gayunpaman, ngayon ay nalaman niya ngayon na si Loren ay nakipagtalik sa ibang lalaki nitong mga nakaraang taon. Malaya siyang namumuhay ng may kagalakan. Naikuyom ni Jordan ang kanyang kamao. In love pa rin siya kay Victoria at ayaw niyang maging masyadong intimate kay Loren. Hindi naging madali para kay Jordan na mawala ng bantay at gayunpaman, ito ang nakuha niya. Habang humihitit siya ng sigarilyo sa silid ni Jesse, sinubukan ni Jordan na pagaanin ang kanyang kalooban.
Maya-maya pa ay sumakay na siya sa elevator pababa kasama si Jess sa restaurant para sa breakfast buffet. Sa sandaling ito, magkaharap na nakaupo sina Loren at Yumi, nakangiti sa isa't isa habang kumakain na may mga kutsilyo at tinidor sa magkabilang kamay. Pareho silang may aura ng isang marangal na diyosa, lalo na si Loren na mas binata. Nakatali si Loren ng buhok at bilog ang maliit na mukha. Siya ay tumingin perpekto mula sa bawat anggulo. May isang babae na kapareho ng hairstyle ni Loren, nakaupo sa tabi ng table nila. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay malaki at parisukat. The more one compared, parang mas maganda si Loren. Nang makitang naglalakad sina Jordan at Jess, ngumiti si Loren. "Honey, bumalik ka na. Nakapili na ako ng mga bagay para sa almusal mo. Tignan mo kung nagustuhan mo ang napili ko at kung may kailangan ka pa, kukunin ko para sa'yo." Tiningnan ni Loren ng malumanay at maselan si Jordan. Kung noon pa man, magiging masaya si Jordan na magkaroon ng ganoong asawa. Gayunpaman, nadama ngayon ni Jordan na ang lahat ng ito ay pagbabalakayo lamang ni Loren. Siyempre, bagamat sinabi ni Jess kay Jordan ang nakaraan ni Loren, hindi agad siya tinalikuran ni Jordan. Nagkunwari siyang katulad ng dati at nakangiting sinabi, "Ayos lang, ito na lang. Salamat." Bilang tugon, nahihiyang sinabi ni Loren kay Jordan, "Ikaw ang asawa ko. Tama lang na tulungan kitang kumuha ng pagkain. Bakit ang galang mo sa akin?" "Ay, sinabi lang ni Yumi sa akin na babalik sila ni Jess sa England sa gabi." Tumango si Jordan at sinabing, "Ngayon lang din sinabi sa akin ni Jess." Biglang iminungkahi ni Loren, "Bakit hindi tayo bumalik sa England kasama sina Jess at Yumi? Maaari nating ituring ito bilang isang honeymoon?" Mukhang sabik na sabik si Loren na pumunta sa England para makita si Lolo. Nang maisip ni Jordan ang sinabi ni Jess tungkol sa pagpapakasal sa kanya ni Loren para lamang sa paggamit sa kanya para malaman ang mga sikreto ng kanyang pamilya, malamig siyang yumuko. "Yene, Loren Howard, bet ginagamit mo lang ang honeymoon bilang dahilan para malaman ang mga sikreto ng pamilya ko, ha?" Natuwa rin si Yumi. "Jordan, bakit hindi ka sumama sa amin? Kailangan mong mag-honeymoon." Masasabi ni Jordan na parang may gusto si Yumi kay Loren, kaya nahulaan niya na malamang na hindi sinabi ni Jess sa kanya ang tungkol kay Loren. "Pupunta tayo sa ibang pagkakataon. Kamakailan lamang ay hindi maganda ang kalusugan ni Lolo." CJ. Hindi nagtantrum si Loren at sa halip iginagalang ang opinyon ni Jordan. Kinagabihan, personal na nagtungo sa airport sina Jordan at Loren, pati na rin ang ama ni Loren, si Stefan, para makita sina Jess at Yumi. Bago umalis, nagyakapan sandali sina Jess at Jordan, at sinabi ni Jess kay Jordan, "Pag-isipan mo ang sinabi ko sa'yo." "Gagawin ko, Jess." Sinabi ni Jess kay Jordan na hiwalayan si Loren at iwanan ang mga Howard. Gayunpaman, hindi nais ni Jordan na hiwalayan siya ng mabilis. Katatapos lang nilang magpakasal. Una, gusto niyang humanap ng ebidensyang magpapatunay na si Loren ay isang hamak na babae. Kapag nahanap na niya ang nagpapatunay na ebidensya, kapag inilantad niya ang tunay na kulay nito, hindi na niya ito matatanggihan o makikipagtalo sa kanya. Pagdating niya sa bahay, tulog na si Chloe. Nakaugalian na ni Chloe na may hawak na gintong telang seda sa kanyang kamay kapag natutulog. Marahil ito ay para sa isang pakiramdam ng seguridad. Kung titingnan kung gaano kaganda si Chloe habang natutulog, iba ang nasa isip ni Jordan. "Loren Howard, nagsinungaling ka sa akin at sinabi mong ako lang ang lalaking minahal mo pero hindi ko iyon mapapansin. Wala akong pakialam kung natulog ka ba o hindi kay Irgel o hindi at kung ilang beses mo na itong ginawa sa kanya. Pero kung ginagamit mo si Chloe para dayain ako, lumampas ka na." Mula nang ilantad ni Jess sa kanya ang tunay na ugali ni Loren, nagsimula nang mag-alala si Jordan. Ngayon ay hindi niya maiwasang isipin kung anak ba niya si Chloe o hindi. Sa katunayan, sina Jordan at Chloe ay sumailalim sa isang paternity test at ipinakita rin sa mga resulta ng pagsusulit na siya nga ang ama ni Chloe. Gayunpaman, paano kung nabayaran na ng mga Howard ang paternity test center? Nasa sila ang karerahan ng mga Howard. Dahil sa kanilang kapangyarihan, ganap nilang kayang gawin ito. Bukod dito, hindi inimbestigahan ni Jordan ang mga tauhan ng paternity test center at hindi nangahas na garantiya na hindi sila nananakot o nasuhulan. "Honey, it's very late. Tara na matulog na tayo." Natapos na rin maghugas si Loren at lumapit para hanapin si Jordan. "Oh, okay.
Tahimik na bumalik si Jordan sa silid kasama si Lauren nang hindi nagpapakita ng anumang mga kapintasan. Like the past few days, naging intimate sila bago matulog. Sa maingat na pinakinggan ni Jordan ang paghinga ni Lauren at nagsimulang kumilos pagkatapos makumpirma na natutulog si Lauren. Sa katunayan, binalak niyang tingnan ang telepono ni Lauren habang natutulog ito. Kailanman ay hindi nakaugalian ni Jordan ang manliligaw at hindi rin niya ito ginagawa noong ikinasal siya kay Hailey. Ni hindi niya ginawa iyon kay Victoria. Ang bawat isa ay may karapatan sa kanilang privacy at ang isang relasyon na walang tiwala sa isa't isa ay tiyak na hindi magtatagal. Gayunpaman, napakahusay na itinago ni Lauren ang kanyang tunay na kulay. Sa kabila ng pagiging bihasa sa sikolohiya at pagbabasa ng mga micro-expression, hindi pa rin niya masabi kung gaano talaga kasama si Lauren. Kaya naman, palihim lang niyang na-check ang phone niya. Inilagay ni Lauren ang kanyang telepono sa kabilang bahagi ng kanyang unan, at iniunat ni Jordan ang kanyang braso upang kunin ang kanyang telepono. Dahil kakailanganin niya ang kanyang fingerprint o mukha para i-unlock ang kanyang telepono, maingat na hinawakan muli ni Jordan ang kanyang kanang kamay at na-unlock ito gamit ang kanyang thumbprint. Sa sandaling na-unlock ang kanyang telepono, nagpakawala ito ng tunog dahil itinakda ni Lauren na tumunog ito nang i-unlock niya ito. Nagmamadaling pigil hininga si Jordan at tumingin kay Lauren. Sa kabutihang palad, si Lauren ay pagod at sa gayon, natutulog ng mahimbing. Hindi man lang siya nagising sa ingay. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Jordan. First time ni Jordan na kumilos ng palihim kaya sobrang kinakabahan siya. Matapos i-unlock ang screen, nag-click kaagad si Jordan sa kanyang mga mensahe. Naniniwala siya na marami siyang malalaman sa mga sikreto nito. Kung may relasyon sina Lauren at Matt, dapat may clue sa text message conversation nila. Gulp. Napalunok ng laway si Jordan, nagtagal ng ilang saglit para palakasin ang sarili. Halos hindi siya makapaglakas loob na tumingin sa screen. Paano kung nakakita siya ng hindi magandang tingnan na pag-uusap o video? Hindi na iwasang maalala ni Jordan ang email na minsang ipinadala sa kanya ni Kaiden. Sa oras na yon, nakaramdam siya ng matinding pagnanasa na sampalin si Hailey ng ilang beses sa lugar pagkatapos marinig ang audio recording na ipinadala sa kanya sa pamamagitan ng email. May kutob siya na mauulit ang kasaysayan. Gayunpaman, nang buksan ni Jordan ang messaging app ni Lauren, nagulat siya. Ang interface ng kanyang messaging app ay napakasimple at mayroon lamang dalawang pag-uusap sa text. Ang isa ay ang family chat group ng Howards habang ang isa ay kasama ni Jordan. Pinananatili lang niya ang pag-uusap sa text sa akin at tinanggal ang iba. Medyo nagulat si Jordan pero hindi niya inaasahan na ganoon kalinis ang messaging app ni Lauren. Kung hindi lang siya inilantad ni Jesse, baka akalain ni Jordan na mahal siya ni Lauren at umikot ang buhay nito sa kanya. Kaya naman, ang kanyang mga text message ay nakalaan lamang para sa kanya. Gayunpaman, nadama ngayon ni Jordan na ginawa niya iyon dahil ayaw niyang mag-iwan ng anumang ebidensya. Binura niya ang mga chat records kasama si Matt at iba pang lalaki dahil ayaw niyang malaman ni Jordan. Anong matalinong babae? Walang pag-aaksaya ng oras, tiningnan din ni Jordan ang kanyang Instagram account. Bihira siyang mag-post ng kahit ano sa Instagram at karaniwang nagbabahagi lamang ng mga larawan ng tanawin o musika. Madalas nilike ni Matt ang kanyang mga post at nag-iwan ng mga komento sa mga ito, ngunit maraming tao ang nag-iwan ng mga komento sa kanyang mga post sa Instagram. Saka bihira lang manligaw ang mga tao sa Instagram. Kung sakaling makita ito ng isang karaniwang kaibigan, ito ay magiging lubhang nakakahiya. Gayunpaman, ang mga text message ay hindi lamang ang pinagmumulan ng mga lihim. Minsan, ang mga memo sa mga tala na API ay maaaring mas nakakatakot kaysa sa mga talaan ng chat. Sa partikular, ang mga babaeng may maselan na pag-isip ay may posibilidad na isulat ang kanilang mga iniisip sa notes app ng kanilang mga cellphone. Hindi napigilan ni Jordan na buksan ang mga nakasave na tala sa telepono ni Lauren. Sa katunayan, ang mga tala ay puno ng mga salita. Siyempre, napakaraming bagay na dapat isulat ng mga babae, gaya ng kanilang mga estilo ng pananamit, damit, pampaganda, sapatos, bag at iba pa. Nang mag-click si Jordan sa isa, nalaman niyang ito ay isang tala tungkol sa kanya. Habang binabasa niya ang laman ng note, nagulat si Jordan. Ang aking kaarawan, ang aking paboritong pagkain, ang mga kanta na gusto kong pakinggan, ang aking mga paboritong pelikula, at ang mga petsa ng aming kasal at diborsyo ni Hailey,
at maging ang kaarawan ni Victoria. Nagulat si Jordan. Bakit naisulat ni Loren ang mga ito? Naitala niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Jordan, pati na rin ang kanyang mga interes at libangan sa mga tala ng kanyang telepono. Sa lohikal na pagsasalita, ito ay dapat na isang gawa ng pagmamahal na mayroon ang isang asawa para sa kanyang asawa. Sa pamamagitan ng pagpuna sa kaarawan at mga kagustuhan ni Jordan, makakapaghanda si Loren ng isang sorpresa para kay Jordan. Kung tungkol sa mga petsa na kinasasangkutan ni Hailey at Victoria, maaaring itala ni Loren ang mga ito dahil natatakot siya na masiraan ng loob si Jordan sa mga petsang iyon. Sa mga araw na iyon, magiging maalalahanin ni Loren na huwag hayaang alalahanin ni Jordan ang kanyang malungkot na nakaraan. Kung ganoon ang kaso, si Loren ay talagang masyadong maalalahanin at maselan. Naguguluhan si Jordan. Kahit anong tingin niya rito, mukha namang mabuting asawa si Loren, at hindi katulad ng hamak na babae na magsisinungaling at manlinlang ng iba. Dahil wala siyang nakita mula sa kanyang telepono, ibinalik niya ito sa orihinal nitong posisyon at humiga sa kama. Pagkatapos ng almusal, tinanong ni Loren, "Honey, saan tayo pupunta ngayon para magsaya?" Magho-honeymoon sana silang dalawa pero dahil frozen ang assets ni Jordan, wala siyang pera para dalhin si Loren sa mga sikat na tourist spot. Of course, it wasn't a matter of money now but rather, Jordan don't want to go to trip with Loren. I have to arrange for some of Pablo's underlings to leave EA today para hindi kita makasama. Just do your own things. We don't have to stick with each other 24 hours a day, right? Sabi ni Jordan. Ang pag-aayos ng mga tauhan ni Pablo ay isang dahilan lamang. Ang tunay na motibo ni Jordan ay ang makipaghiwalay kay Loren. Pagkatapos lamang ay gagawin ni Loren ang kanyang sariling negosyo at makilala ang mga taong may kaugnayan sa kanya. Tumango si Loren at sinabing, "Pupunta ako sa Yevon after seeing your former cousin-in-law sa kasal, nahihiya talaga ako." Compared to her, grabe ang figure ko. Tumawa si Jordan at sinabing, "Hindi ko in-expect na may mga babae pa pala sa mundong ito na kayang magpakababa sa'yo." Sa katunayan, si Elsa una ay nagkaroon lamang ng isang mahusay na figura at katamtamang hitsura. Gayunpaman, mula nang pumunta siya sa Korea para sa plastic surgery, ang kanyang hitsura ay halos perpekto ngayon. Gayunpaman, hindi nagustuhan ni Jordan ang fake perfection na ito dahil mas gusto niya si Elle at hindi si Jenny. Loren continued, "Faced with your ex-wife and her cousin, I really have inferiority complex because they're prettier than me and their figures are better than mine too. Not only that, but they are also younger than me. I'm really worried na hindi mo ako magugustuhan kung hindi ko sila maikukumpara." Sa sandaling iyon, biglang sinabi ni Jordan, "Mas maganda na ang figure mo kaysa karamihan sa mga babae. Si Jenny ay isang vixen, hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo sa kanya. Na pala, nag-workout ka rin naman, di ba?" Tumango si Loren. "Pumupunta ako sa Yevon bawat linggo. Kung ganoon, mayroon ka bang personal na tagapagsanay upang tulungan kang bumalangkas ng isang plano sa pagsasanay o isang bagay?" Patuloy na tanong ni Jordan. Tumango muli si Loren, "Ito ay isang male trainer na medyo sikat sa EC at siya ang trainer ng maraming celebrity." Oh. Nanatiling kalmado si Jordan sa ibabaw. Sa katunayan, iniisip niya sa sarili niya, sinabi ni Jess na higit sa isang lalaki si Loren bukod kay Matt. May relasyon din ba siya sa kanyang tagapagsanay? Pagkatapos mag-isip, tumayo si Jordan. "Anyway, I gotta go. Enjoy your workout." "Okay, bye honey." Pagkaalis ng bahay, nakita ni Jordan sina Salvatore at Tim. Pagsakay na niya sa kotse, inutusan ni Jordan si Salvatore, "Salvatore, ayusin mo ang isang tao na susunod sa asawa ko, mas mabuti pang babae. Sabihin mo sa kanya na sundan siya sa Yevon ni." Medyo nataranta si Salvatore. "Mr. Jordan, ikaw eh." Si Victoria ay kinuha ni Jemmy na maaaring kasabwat ang mga Howard. Ang lahat ng ito ay maaaring isang pakana laban sa akin na ginawa ni Jemmy kasama ang mga Howard. At saka, ang susi upang malaman ang pakana na ito ay nasa Loren. Kung walang mali sa kanya, si Jesse ay labis na nag-isip. Nataranta si Salvatore, ngunit gayunpaman ay nagpadala siya ng isang tao na bumubuntot kay Loren. Hindi nagtagal, nakatanggap ng video si Jordan. Ito ay isang video ni Loren na nag-ehersisyo sa Yevon. Si Loren ay nakasuot ng masikip na damit na nagpapakita ng kanyang mahusay na figura. Kasama ng kanyang napakarilag na mukha,
tiyak na maakit niya ang sinumang makakakita sa kanya. Sa video, nakahiga siya sa isang malaking fitness ball at gumagawa ng ilang mga sit-up. May isang matangkad at fit na lalaki sa tabi niya na inaakala niyang personal trainer niya. Mr. Jordan, napakaganda ng iyong asawa, mas mabuting sabihin mo sa kanya na mag-ehersisyo sa bahay. Kung pupunta siya sa Yewin, ito ay magiging isang kalamangan sa mga hayop na yon, sabi ni Salvatore. Tignan mo, halos maglaway na ang trainer na yon. Medyo nainggit din si Jordan. Pagkatapos ni Loren mag-ehersisyo, paalisin ang trainer na yon. Pagkaalis ni Loren sa Yewin noong 5:05 ng hapon, nagpadala si Salvatore ng isang lalaki na may taas na halos 1.7 metro, na madaling nasupil ang 1.85 metrong matipunong lalaki at kinaladkad palabas. Si Salvatore ay susunod na magtatanong sa kanya. Napatingin si Jordan kay Matt na galit na galit. Masyado kang magalang. Huwag mo nang balikan ang nakaraan. Mahal, mag-toast tayo kay Irgale. CJ. Napahawak ng mabuti si Loren sa kanyang alak. Ginawa rin ni Jordan na painumin silang dalawa ni Matt at Loren at mas maganda kung pareho silang lasing. Susunod, humanap ng dahilan si Jordan para umalis at hayaan silang dalawa na magkasama. Pagkatapos, si Jordan ay palihim na nanonood sa kanilang dalawa sa pagbuhos ng beans pagkatapos uminom. Maya-maya, nagsimula na naman silang tatlo na mag-chat habang nag-enjoy sa pagkain. Irgale, kailangan talaga naming magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakapag-asawa ng isang asawang kasing perpekto ni Loren. Hindi ako natatakot na pagtawanan mo. Maaaring 4 na araw pa lang tayong kasal pero sobra na kaming nagmamahalan at sobrang saya namin na hindi kami mapaghiwalay. Matamis na umiti si Loren, hindi siya nahihiya sa harap ni Matt. Pagkarinig nito, tumawa si Matt at sinabing, haha, pagpasok ko pa lang, nakita ko na kayong dalawa na naging mas malapit at mapagmahal kaysa dati. Masaya talaga ako para sa inyong dalawa, lalo na Miss Howard. Jordan, hindi mo alam kung gaano kaawa-awa si Miss Howard nitong mga nakaraang 3 taon. Siya lang ang makakasama mo sa kanyang pantasya. Ngayon, hindi ko na kailangang makitang nag-iisa si Miss Howard. Haha. Sa kabila ng pagngiti, malamig na yumuko si Jordan at naisip, malungkot at nakakaawa si Loren Howard. Hindi ka ba nasa tabi niya nitong nakaraang 3 taon? Kinuha ni Matt ang kanyang mga kubyertos at tinulungan ang sarili sa pagkain at nagsimulang kumain ang tatlo. Habang kumakain, hindi na iwasang maalala ni Matt, naalala ko pa ngayon, there was a time when played hypnotic consciousness manipulation for Miss Howard and we were at the juncture where she was about to hug you. Nakahiga si Miss Howard sa upuan na yon, inabot ang kanyang mga braso sa hangin at nagkukunwaring yakapin ka. Sa oras na yon, nanalangin ako sa Diyos at iniisip ko kung kailan ka mayakap ni Miss Howard sa totoong buhay. Kung iisipin, ngayon ay natupad na ito. Miss Howard, narito ang isang toast para sa iyo. Excited na nag-toast si Matt kay Loren. Tumingin si Loren kay Matt nang may pasasalamat bago sinabing, Mr. Gale, maraming salamat sa huling 3 taon. Hindi ko talaga alam kung paano ako nakaligtas sa 3 taon na ito nang wala ka. Kung noon pa man, madadamay lang si Jordan sa kanilang pag-uusap at hindi na niya ito iisipin. Gayunpaman, ngayon ay maingat na inaalam ni Jordan ang nakatagong kahulugan sa likod ng bawat salita ng kanilang pag-uusap. Hindi ka makakaligtas sa huling 3 taon nang wala si Matt Gale. Di kaya nagpapasalamat ka sa kanya dahil ilang beses ka na niyang natulog? Hindi pinaghiwalay ni Jordan ang dalawa. Sa halip, bigla niyang sinabi, kaya pala niyakap ako ng ganito ni Loren pagkatapos ma-hypnotize. Hinalikan ba niya ako o nagsagawa ng iba pang intimate acts? Sana hindi mo ako sisihin sa pagtatanong ng ganyang kakulit na tanong. Just think that Loren would have definitely want to do that because felt her passion the past few days. Bahagyang namula si Loren at mahinang hinampas si Jordan. Nakakainis ka. Huwag mong pag-usapan ito sa harap ni Irgale. Mahalaga ba? Hindi ka naman tagalabas? Biglang naging seryoso si Matt. May mga pagkakataon talaga dahil kinokontrol ko ang plot noong gumagawa ako ng consciousness manipulation para kay Miss Howard. Bilang isang doktor, tiyak na hindi ako gagawa ng inisyatiba na manipulahin si Miss Howard para gawin ang ganoong bagay. Kung tutuusin, may mga pagkakaiba sa pagitan ng mga kasarian at talagang magiging awkward para sa akin na manood sa gilid.
Gayunpaman, kapag si Miss Howard ay nagkaroon ng ganoong hilig at pag-isip, aalis ako sa treatment room at iwan si Miss Howard na mag-isa, upang dahan-dahan siyang makakuha ng kaginhawaan sa kanyang sarili. Naramdaman din ni Loren na medyo sensitibo ang paksang ito. Hinawakan ang kamay ni Jordan, sinabi niya, ang pamilya ni Air Gale ay nagsasanay ng medisina sa loob ng maraming henerasyon. Walang mali sa kanyang pagkatao at etika sa medisina. Sabi ni Jordan, syempre. May tiwala ako kay Air Gale. Gayunpaman, sa kaibuturan niya, naisip niya, para bang paniniwalaan kita. Hayop ka, siguradong sinamantala mo si Loren noong nagpapagamot ka. Nasa hypnotized state si Loren. Kaya sino ang makakapagpatunay kung talagang umalis ka sa treatment room o hindi? Sinong lalaki ang makakalaban sa kanyang pagnanasa kapag nakaharap ang isang kaakit-akit na kagandahan? At saka, malinaw na sinabi ni Jess kay Jordan na may kakaiba sa kanilang dalawa. Tiyak na may mali sa hayop na yon, Matt Gale. Pero baka walang mali kay Loren. Baka sinamantala ni Matt Gale si Loren nung na-hypnotize siya. Biglang nabuo ni Jordan ang kaisipang iyon dahil pakiramdam niya ay hindi naman masamang babae si Loren. Kung hindi, dapat ay talagang magaling siyang artista. O marahil sa kaibuturan, umaasa rin si Jordan na mabuting babae si Loren. Matapos ang halos kalahating oras na pagkain, nakatanggap si Jordan ng tawag mula sa kanyang alipores, na bahagi rin talaga ng kanyang plano. Hoy, ano? Paano nangyari yon? Okay, paghiwalayin mo muna silang dalawa, alis muna ako. Ibinaba ni Jordan ang telepono at nang makita ni Loren ang pagbabago ng ekspresyon ni Jordan, agad itong nagtanong, Hubby, anong problema? Sino ang tumawag? Sinabi ni Jordan, mga kampon ko ito. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kina Salvatore at Tim. Nakipag-away silang dalawa at kailangan kong puntahan ng personal. Alam din ni Loren na sina Salvatore at Tim ang dalawang pinakamakapangyarihang subordinates ni Jordan na ang alitan ay maaari lamang mamagitan ni Jordan. Pagbangon mula sa kanyang upuan, sinabi ni Jordan, paumanhin, Gale, may dumating at kailangan kong hawakan ito. Hindi kita maaaring samahan. Ayos lang, okay lang, sabay tayo sa susunod. Tumayo na rin si Matt. Nag-drive ka ba dito? Tanong ni Jordan. Tumango si Matt. Nag-drive ako. Sabi ni Jordan, naku, hindi kami nag-drive dito. Pauwiin mo na ang asawa ko pagkatapos mong kumain, okay? Nagmamadaling sinabi ni Matt, maaasahan mo ako. Siguradong iuwi ko siya ng ligtas. Panigurado. Tumango si Jordan sa kanya bago niyakap si Loren at umalis. Siyempre, bago siya umalis ay naglagay na siya ng listening bug sa bag ni Loren. Maya-maya lang ay mapapakinggan na ni Jordan ang pag-uusap ni na Loren at Matt. Si Loren at Matt ay parehong nakainom ng maraming alak sa sandaling ito. Bukod pa rito, umalis na si Jordan, ang Aesor, kaya dapat ito na ang oras para magsalita sila ng totoo sa pagkahilo. Gayunpaman, natuklasan ni Jordan na ang kanilang pag-uusap pagkatapos niyang umalis ay medyo karaniwan. At saka, lahat sila ay magalang pa rin sa isa't isa. Tinugunan pa rin ni Loren si Matt bilang Air Gale habang tinawag niya ito bilang Miss Howard. Walang iba kundi respeto sa kanilang pag-uugali. May mali. Kung naging magkasintahan sila, hindi sila dapat maging magalang sa isa't isa. Makalipas ang mahigit 10 minuto, umalis na ang dalawa sa restaurant at tumawag si Matt ng valet driver. Sabay sana sila ni Loren sa backseat. Gayunpaman, umupo si Matt sa passenger seat sa harap habang si Loren ay nakaupo sa backseat. Hindi lang iyon, medyo normal ang pag-uusap ni Matt at Loren sa buong paglalakbay. Sa puntong ito, hindi maitago ni Jordan ang kanyang pagkalito.